Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5271-5295. Kabanata 5271. Maaaring patayin ni James si Hadran ng walang labis na pagsisikap. Nang walang labis na pag-aalangan, itinapon niya ang sining ng Fimsurge. Ang kanyang pisikal na lakas, kapangyarihan ng kaluluwa, at kapangyarihan ng bloodline ay pinahusay ng malaki. Ang lakas ni James ay itinaas ng mga lips at hangganan sa isang maikling sandali at naabot ang ranggo ng Petit Celestial. Kasabay nito, tumingin siya na pumasok sa isang mahiwagang estado. Tila siya ay isang mas mataas na pagkatao mula sa ibang mundo, at si Hadran ay tulad ng isang anteng sa kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, tinawag ni James ang Supremos Sword. Nagdilim ang mukha ni Qui-Regen matapos makita ang Tayback, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang damdamin. Sa arena, hinawakan ni James ang Supremos Sword at naglabas ng isang makapangyarihang aura. Sa una, si James ay walang hangarin na makagawa ng isang mapagpipilian kay Hadran, at hindi niya nais na ibunyag ang mga kapangyarihan ng Supremos Sword, dahil mapuko ito ng hinala. Gayunpaman, tinukso siya ng 8 antas ng eroplano. Matapos manalo ng pusta, siya ay magiging Panginoon ng isang ika-8 antas ng eroplano. Maaari niyang itago ang eroplano at tahimik na pagsamahin ito sa eroplano ng Endless. Ang eroplano ng Endless ay may malaking potensyal na lumago sa isang 8 eroplano. Sa kasamaang palad, ang pagsasama ng dalawang mga eroplano na pang-8 antas ay hindi makagawa ng isang pang-9 na antas ng eroplano. Ito ay nangangailangan ng higit sa ilang mga 8 eroplano na eroplano. Ang eroplano ng Endless ay bahay ni James at ang kanyang suporta. Kinuha lamang niya ang peligro at tinanggap ang hamon ni Hadran dahil determinado siyang tulungan itong lumakas. Kahit na may isang pagkakataon na maaaring ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya natatakot dahil si Lemuel, isang powerhouse sa maagang yugto ng Holy Celestial Rank, ay sinamahan siya. Til papatayin ka ng isang paglipat lamang. Ginamit ni James ang Supremos Sword na may kumpiyansa. Haha, tumawa si Hadran. Ano ang isang biro? Ikaw lamang sa Sovereign Third Rango. Dapat kang nangangarap na isipin na maaari mo akong patayin sa pamamagitan lamang ng Fameshare Art at ang Supremos Sword. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng mahusay na ranggo ng Celestial. Panipi. Kumalat ang tawa ni Hadran sa buong arena. Bago nagkaroon ng pagkakataon si Hadran na gumawa ng isang paglipat, sinalakay ni James. Alam ni James na ang kanyang tunay na sandata ay ang Supremos Sword. Ang kanyang lakas, aura, bilis, reaksyon, at iba pang mga kakayahan ay hindi maihahambing kay Hadran. Kaya, hindi niya hayaang pahabain ang labanan. Kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Tumalon siya sa hangin, at ang Supremos Sword ay naglabas ng kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Ang iba't ibang mga puwersa ay nagtipon-tipon at nabuo sa isang nakasisilaw na enerhiya ng Tayback. Nagulat ang mga manunood sa enerhiya ng Tayback ni James. Siya ay bihasa sa landas ng Tayback. Mawawala si Hadran. Ang mga powerhouse sa labas ng arena ay agad na naramdaman ang kapangyarihan ng sword energy at alam na sapat na upang patayin ang isang powerhouse sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Natigilan din si Hadran. Habang siya ay nahuli sa pagkabigla, ang enerhiya ng Tayback ni James ay malapit na. Mabilis siyang yumapekto at nais na yumigtad. Gayunpaman, ang lakas ng enerhiya ng Tayback ay labis na labis, pinapabagal ang kanyang paggalaw. Bago pa man ito sumakit, nasugatan na ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang panganay na anak na lalaki ng Valiant Alliance na si Hadran, ay malapit ng mapahamak. Ang makapangyarihang Dragon General. Kabanata 5272. Ang mga powerhouse na nag-uugnay sa laban ay alam ni Hadran na ginawa para sa lalong madaling pag-atake ni James. Sa huling segundo,
ang isang matandang lalaki ay biglang sumugod sa arena. Siya ay protektado sa harap ni Hadran, itinaas ang kanyang kamay, at pinakawalan ang isang malakas na puwersa upang hadlangan ang taibak ni James. Bagaman hindi nasaktan si Hadran, ang enerhiya ng taibak ni James ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Siya ay natatakpan ng mga sugat, nababad sa dugo. Malaki ang hinip ni Hadran, at ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Elder, tumawag si Hadran ng isang nanginginig na tinig. Nais mong pumatay ay medyo malakas, binata. Ang matatandang lalaki ay tumingin kay James na may isang mabagsik na ekspresyon. Kalmado ang sagot ni James, ang labanan ay hindi paglalaro ng bata. Malamig na sinabi ng matalinong alyansa, wala pa ring dahilan upang patayin. Ang matatandang lalaki ay isang nakatatanda ng Valiant Alliance. Siya ay nasa rurok ng Great Celestial Rango at isang hakbang lamang ang layo mula sa pag-abot sa Martial Celestial Rango. Ayaw ni James na mag-aaksaya ng oras sa kalokohan. Inunat niya ang kanyang kamay at sumagot, dahil na-save mo siya, nawala ang labanan. Ayon sa aming kasunduan, ibibigay niya ang isang ikawalong antas na eroplano. Ito, ang matandang lalaki ay nag-atubili. Tumalikod siya at tiningnan si Hadran, na nasa likuran pa niya sa isang estado ng pagkabigla. Ano ang bagay? Babalik ka ba sa iyong mga salita? Nagdilim ang mukha ni James. Pagkatapos, bigla siyang tumawa at nag-sneered, ang marangal na Valiant Alliance ay nag-trick sa akin, at marami akong mga saksi ngayon. Kalimutan mo na, hindi ko na gusto ang 8 eroplano. Gayunpaman, nais kong hilingin sa lahat na maikalat ang salita tungkol sa bagay ngayon. Nais kong malaman ng lahat ng mga eroplano tungkol sa kakulangan ng integridad ng Valiant Alliance. Panipi. Ang nakatatanda ng Valiant Alliance ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon. Ang isang 8 antas ng eroplano ay hindi kapani-paniwalang mahalaga, at nag-aatubili siyang ibigay ito kay James. Gayunpaman, kung bumalik sila sa kanilang salita, masisira ang reputasyon ng Valiant Alliance. Sa hinaharap, magiging mahirap na mag-recruit ng mga alagad. Elder, nawala si Hadran. Hindi niya inaasahan ang pagkatalo sa isang tao sa Sovereign Third Rango. Namatay na siya kung ang nakatatanda ay hindi lumitaw upang hadlangan ang pag-atake ni James. Dahil nawala ka, pagkatapos ay ibigay ito sa ngayon. Maaari mo itong ibalik sa hinaharap. Bagaman na kompromiso ang nakatatanda, ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang pag-alit, at ang kanyang puso ay fumang na may nakamamatay na hangarin. Gayunpaman, pinahintulutan niya ang kanyang sarili, alam na hindi siya maaaring kumilos ng marumi sa Supremacium. Masunurin na kinuha ni Hadran ang token at ibinigay ito sa nakatatanda. Itinapon ito ng Valiant Alliance kay James. Salamat. Tinanggap ni James ang token na may ngiti, pagkatapos ay iwaksi ang Suprema's Sword at nagkalat ang arte ng Fimsurge. Sa labas ng arena, nagtaka si Inez, malakas siya. Sa kabila ng pagiging nasa Sovereign Third Rango, maaari niyang talunin ang isang kalaban sa unang yugto ng Great Celestial Rank na may isang hakbang lamang. Iyon ay isang labanan na karapat-dapat na maalala. Sumali si Qui-Regen, na nagsasabing, ang batang iyon ay kakaiba. Kahit na hindi ko ganap na maisasagawa ang buong potensyal ng Suprema's Sword, ngunit kaya niya. Ang kanyang base sa paglilinang ay talagang mahina pa rin ngayon. Kung siya ay nagpapabuti, ang Suprema's Sword ay magiging mas makapangyarihan din. Ang Suprema's Sword ay isang pambihirang sandata at magiging mas malakas kasama ang ranggo ng paglilinang ng gumagamit nito. Sa mga kamay ni James, ang lakas ng Suprema's Sword ay katumbas ng Great Celestial Rank. Nang makarating si James sa ranggo ng Petit Celestial, ang kapangyarihan ng Suprema's Sword ay nasa susunod na yugto ng ranggo ng Celestial Rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5273. May pakiramdam na tama. Sumimangot si Qui-Regen, hindi sigurado kung paano may palabas ni James ang tunay na kapangyarihan ng Suprema's Sword. Sinabi ni Inez, walang mali. Marahil ay hindi ka katugma sa Suprema's Sword. 49 ang maaaring maging perpekto para dito at may palabas ang tunay na potensyal nito. Hindi siya pinatanggi ni Qui-Regen. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang tagapagtatag ng Supremacium at ang taong gumawa ng Suprema's Sword na si James Caden. Naisip niya sa kanyang sarili,
Maaari bang 49 na maging isang inapo ni James Cayden? Sa kabila ng kanyang hinala, hindi niya ito ma-verify. Pinlano niyang mag-imbestiga sa 49 pagkatapos ng kaganapan ng Supremacium, naganap na walang kamalayan kahit na ang Jew Academy ay hindi nalaman ang kanyang pinagmulan kahit na matapos ang isang masusing pagsisiyasat. Matapos makuha ni James ang isang 8 antas ng eroplano, lumakad siya mula sa arena ng lubos. Pagkatapos, huminto siya bago si Lemuel at nagtanong ng nakangiting, "Ano sa palagay mo ang tungkol sa aking tayback?" Pinuri siya ni Lemuel, na nagsasabing, "Kahanga-hanga. Ginawa mo ang kapangyarihan ng Genesis ng Suprema's Sword at pinagsama ang mga ito sa isang malakas na landas ng tayback. Ito ay isang awa na ang iyong base ng paglilinang ay talagang mahina. Kung pinalaki mo ang iyong ranggo ng paglilinang, magiging isang kamangha-manghang pag-aerial sa buong lahat ng mga eroplano." Nakita ni Lemuel ang maraming iba't ibang mga landas ng tayback bago. Hindi marami ang maaaring mabigla sa kanya, ngunit ang landas ng tayback ni James ay sapat na kahanga-hanga upang humanga sa kanya. Nakaramdam siya ng paghanga sa tagalikha ng Genesis Path, banal na kasulatan. Isang lalaki at babae ang dumating sa labas ng kataas-taasang universo. Tinanong ng gitnang may edad na, "Iyon ba si James, Princess?" Ang babae ay Thea, at ang lalaki ay isang powerhouse sa maagang yugto ng banal na ranggo ng Celestial mula sa lahi ng Mevrai, na napili upang samahan siya bilang isang bodyguard. Ang pangalan ng bodyguard ay si Yuvan Mora, at siya ay isang matapat na confidential sa pinuno ng lahi ng Mevrai na si Talvolay. Tumingin si Thea kay James mula sa labas ng universo. Binago ni James ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang aura ay pareho, at sinundan niya ang kanyang aura sa kataas-taasang universo. "Oo, iyon si James," sagot ni Thea na may mga mata ng luha. Si James ay nasa universo na nauna sa kanya, ngunit hindi siya makakasama muli sa kanya. Pinuri ni Yuvan, "Hindi siya masama. Hindi katakataka na pinamamahalaang niyang lumikha ng Supremacium. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay nasa huli na yugto ng Martial Celestial Rango, ngunit ang kanyang pagsabog na lakas ay maaaring malampasan ang isang kalaban sa maagang yugto ng Holy Celestial Rank. Kung siya ay halos mapuksa at pinilit na mag-reincarnate, ang kanyang kalaban ay dapat na hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sa kanyang potensyal, papasok na niya ang banal na ranggo ng Celestial ngayon kung hindi siya namatay. Maaaring posible na labanan niya ang Yefteris kasama ang Supremacium. Gayunpaman, hindi siya makakapinsala sa maraming pinsala. Kahit na siya ay nakaligtas at nakarating sa banal na ranggo ng Celestial, hindi siya tatayo ng pagkakataon laban sa mga Yefteris. Panipi. Nalaman na ni Thea ang tungkol sa kung gaano kalakas ang mga Yefteris. Ngayon, hindi na siya umaasa para sa anumang bagay at nasiyahan sa tahimik na nakikita si James mula sa malayo. Plano niyang makita si James ng ilang sandali bago bumalik sa mga Mevriers upang magpakasal sa Yefteris. Gayunpaman, kukunin niya ang kanyang buhay sa araw ng kanyang kasal. Si James, sa kabilang banda, ay ganap na walang kamalayan. Wala siyang ideya na si Thea ay isang miyembro ng mga Mevriers at mayroon siyang isang tenebrous na katawan. Siya rin ay clueless tungkol sa kanyang nakaplanong pag-aasawa sa Yefteris. Nag-ayos si James sa Supremacium, naghihintay na mamulaklak ang Suprema's Lotus. Mayroon siyang dalawang agenda. Una, nais niyang makalapit sa ipinagbabawal na lugar ng Supremacium at makuha ang mga kayamanan ng kanyang nakaraang buhay. Pangalawa, nais niyang hikayatin si Lemuel na sakupin ang Suprema's Lotus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5274. Inside James' residence sa Supremacium, tiningnan ni James ang nakaka-relax na Lemuel at patuloy na hinikayat siya. "Lemuel, ang Suprema's Lotus ay isang bihirang kayamanan. Naglalaman ito ng maraming misteryo. Mula sa alam ko, walang maraming mga halamang gamot sa lahat ng mga eroplano na maihahambing sa Suprema's Lotus. Nasa unang yugto ng Holy Celestial Rank, di ba? Hindi mo ba nais na gumawa ng isang pambihirang tagumpay at pumasok sa gitnang yugto?" Sinimulan ni James ang kanyang di tumigil na pagtatanghal tungkol sa mga benepisyo ng Suprema's Lotus, sinusubukan na makuha si Lemuel na sakupin ang Suprema's Lotus. Matapos makuha ni Lemuel ang Suprema's Lotus, makumbinsi niya siyang ibahagi ito.
Makakatipid ito sa kanya ng maraming pagsisikap sa kanyang paglilinang kung makakakuha siya ng kalahati ng Supremas Lotus. Ang Supremas Lotus ay may mataas na kalidad, at ang mga ordinaryong halamang Empyrean ay hindi maaaring lumapit. Nag-shock si Lemuel at sinabing, "Ikaw brat. Itigil ang pagsubok na gawin akong nakawin ang Supremas Lotus. Ang Supremacium ay isang malakas na puwersa at hindi madaling gulo. Ayokong mapasok ang aking sarili sa problema." Panipi. Bagaman si Lemuel ay isang powerhouse sa maagang yugto ng Holy Celestial Rank, ang Supremacium ay isang napakalaking paksayon. Patuloy siyang mapapahamak sa hinaharap kung siya ay magnakaw ng Supremas Lotus. Sa kabila ng mga pagsisikap ni James, hindi inilipat si Lemuel. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Kalimutan mo ito. Tumigil si James sa paksa. Sumandal siya sa kanyang upuan, tiningnan ang malinaw na kalangitan, at nagsimulang mag-isip ng iba pang layunin. Nais niyang ipasok ang ipinagbabawal na lugar, buksan ang hadlang, at makuha ang kanyang mga kayamanan. Tumitingin ako sa paligid, tumayo si James at umalis. Si Thea at Yuvan ay nasa labas pa rin ng kataas-taasang universo. Bagaman nasa labas sila ng universo, naririnig nila ang pag-uusap ni na James at Lemuel. Kahit na nag-set up si James ng isang pormasayon sa paligid ng kanyang tirahan, na hinaharangan ang lahat ng iba pang mga buhay na katinoan, hindi ito nakakaapekto kay Yuvan. Si Yuvan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, at ang kanyang mga pandama ay madaling tumagos sa pagbuo. Tumulong din siya kay Thea eavesdrop sa pag-uusap. Tinanong ni Thea, sino ang taong iyon? Dahil sinusubukan ni James na hikayatin siyang sakupin ang Supremas Lotus, dapat ay talagang malakas siya. Hindi pa nakita ni Yuvan ang mukha ni Lemuel. Kahit na ginawa niya, wala siyang paggunita sa kanya. Umiling-iling siya at sinabing, hindi ko siya kilala. Gayunpaman, ang kanyang aura ay makapangyarihan, at nakapasok na siya sa banal na ranggo ng Celestial. Mula sa aking kaalaman, walang maraming tao na pumasok sa ranggo na iyon. Hindi ko inaasahan na makita ang isa pagkatapos na makarating sa gitnang eroplano. Panipi. Tumingin si Thea kay Yuvan at nagtanong sa pakiusap, maaari mo bang agawin ang Supremas Lotus? Alam na nais ni James ang Supremas Lotus, nais ni Thea na gumawa ng isang bagay para sa kanya bago siya umalis. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay limitado, at hindi niya may agaw ang Supremas Lotus para sa kanya. Ang tanging pagpipilian lamang niya ay hilingin kay Yuvan para sa pabor. Nabanggit ni Talvalay na tutulungan siya ni Yuvan sa anumang bagay kung makatwiran ang kahilingan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5275. Ang hindi sigurado kung ang kanyang kahilingan na agawin ang Supremas Lotus ay katanggap-tanggap. Gusto mo akong agawin ang Supremas Lotus? Ang mga browser ni Yuvan ay lumabo. Si Yuvan ay time na sinabi, Princess, ang Supremacium ay isa sa 10 pangunahing puwersa sa gitnang eroplano. Kahit na wala silang powerhouse sa banal na ranggo ng langit, mayroon pa rin silang maraming mga powerhouse sa rurok ng Martial Celestial Rango. Hindi magiging madaling magnakaw ang Supremas Lotus at madaling iwanan. Panipi. Tiningnan siya ni Thea na humingi ng tawad at tinanong, maaari mo bang tulungan ako sa isang beses na ito? Nakakakita ng kaawa-awang ekspresyon ni Thea, nagbuntong hininga at nakompromiso si Yuvan. Fine, tutulungan kita ng isang beses. Gayunpaman, hindi ka maaaring manatili sa akin habang kumikilos ako. Gagawin ko ito ng mag-isa. Matapos akong makatakas, makakasalubong ako sa iyo. Ang mukha ni Thea ay naiilawan. Tumanggo siya at sinabing, salamat, Yuvan. Bumantong hininga si Yuvan at sinabing, hindi ko alam kung anong uri ng mga anteng-anteng na karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Si Thea ay tumingin sa universo ng maaga, hindi nais na tumugon sa kanya. Sa sandaling iyon, lumibot si James sa paligid ng Supremacium. Sa paparating na kaganapan sa Supremacium, maraming mga makapangyarihang gwardya ang nakalagay sa paligid ng mga espiritual na bundok. Bagaman si James ay panauhin ng Supremacium, maaari lamang siyang lumipat sa espiritual na bundok kung saan siya naninirahan at may block kung sinubukan niyang pumunta sa ibang mga espiritual na bundok. Naglalakad si James ngunit agad na naharang nang makalapit siya sa isa pang espiritual na bundok at walang pagpipilian kundi ang tumalikod.
Matapos tumingin sa paligid ng lugar, si James ay may magaspang na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng Supremacy-M. Marami sa mga pormasyong na set-up niya sa nakaraan ay nabago na. Gayunpaman, ang pagbuo ng ipinagbabawal na lugar ay nanatiling pareho. Noong nakaraan, ginamit niya ang mga banal na landas ng Genesis upang may set-up ang Pormasayon. Kahit na si Qui-Regen ay may natitirang mga nagawa sa kanyang paglilinang, wala siyang Genesis Path banal na kasulatan. Kaya, hindi niya maaaring palitan ang pagbuo sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. Bagaman ang pagbuo ay nanatiling hindi nagbabago, binabantayan ito ng maraming mga gwardya. Mayroong kahit isang powerhouse sa maagang yugto ng Martial Celestial Rango na nakalagay sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. Mahirap para kay James na buksan ang pagbuo at sneak sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Nag-alala si James sa kanyang tirahan. Si Lemuel ay nakasando sa kanyang upuan nang makita niya si James na bumalik sa tirahan. Umupo siya ng diretso at tinanong, ano ang mali? Mukhang marami kang nasa isip mo. Tumingin si James kay Lemuel, lumakad, at umupo. Pagkatapos, same time niyang sinabi, kailangan ko talaga ang iyong tulong, Lemuel. Inikat ni Lemuel ang kanyang kamay, ginambala siya, at sinabi ko na sa iyo na narito lamang ako upang makapagpahinga. Hindi kita tutulungan ng anuman. Ipinaliwanag ni James, ang lahat ng mga kayamanan na nakuha ko sa aking nakaraang buhay ay nakaimbak sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng Supremacy-M. Gayunpaman, mayroong isang Martial Celestial Rango sa maagang yugto na nagbabantay sa ipinagbabawal na lugar. Hindi ako maaaring mag-sneak sa lahat. Kailangan ko lang akong tulungan siya. Tiningnan niya si Lemuel at sinabi na pakiusap, maaari mo ba akong tulungan sa isang beses na ito? Maraming mga sinaunang libro sa ipinagbabawal na lugar na hindi ko pa nabasa. Marahil ay maaaring may isa na may isang bagay na naitala tungkol sa ules. Hindi mo ba nais malaman kung anong uri ng mahiwagang item ang ules? Panipi. Si Lemuel ay naiintriga sa kanyang mga salita. Tumingin siya kay James, naisip ng ilang sandali, at sinabing, fine. Tutulungan kita. Gayunpaman, maakit ko lamang ang mga gwardya. Kailangan mong hawakan ang natitira. Ang mukha ni James ay naiilawan ng kagalakan, at sinabing, iyon lang ang kailangan ko. Sinabi ni Lemuel, gayon din, kailangan mong maging mabilis. Kahit na maiiwasan ko sila, maaaring pukawin ito ang hinala ng mga powerhouse ng Supremacy-M. Hindi ito magtatagal bago dumating ang iba pang mga powerhouse sa ipinagbabawal na lugar. Pagkatapos, magkakaroon ka ng problema. Tiwala na sinabi ni James, kahit na wala akong ranggo ng paglilinang ng aking nakaraang buhay, itinayo ko ang Pormasayon noon. Hindi ko na kailangang buksan ang Pormasayon upang makapasok. Madali akong dumaan at dalhin ang lahat sa isang instant. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5276. James ay tiwala. Hanggat walang pumipigil sa kanya na pumasok sa ipinagbabawal na lugar, madali niyang maiiwasan at alisin ang mga kayamanan na naimbak niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagtitiyagan ni James, sa wakas ay sumang-ayon si Lemuel na tulungan ang pag-iwas sa mga gwardya sa labas ng Pormasayon. Tinanong ni Lemuel, kaya kailan tayo kumilos? Matapos ang pag-iisip ni James ng ilang sandali at sinabing, hindi natin ito dapat magmadali. Maghintay tayo hanggang sa higit pa sa mas maraming tao ang pumasok sa Supremacy-M. Kung kakaunti lamang ang mga tao, may mas mataas na posibilidad na mailantad tayo. Tumanggaw si Lemuel. Pagkaraan, matiyagang naghintay sila sa Supremacy-M. 30,000 taon na ang lumipas sa isang mata. Sa loob ng 30,000 taon na ito, hindi naging tulala si James. Sa halip, siya ay nagtatanim sa pagbuo ng oras. Mayroon pa rin siyang ilang mga halamang gamot sa Empyrean at itinaas ang kanyang ranggo sa paglilinang sa gitnang yugto ng Sovereign Third Rango. Bagaman medyo napabuti lamang ito, ang kanyang pag-unlad ay itinuturing na kahanga-hanga. Ang Supremas Lotus ay malapit ng mamukadkad sa lalong madaling panahon, at ang Supremacy-M ay napuno ng mga powerhouse mula sa iba't ibang mga eroplano. Sa gabi, nagtipon sina James at Lemuel. Sinabi ni James, ang Supremacy-M ay puno na ng mga tao. Napakagandang oras na gumawa ng aksyon. Tumanggaw si Lemuel at sumagot, pagkatapos kong kumilos,
Magtatayo ako ng isang hadlang upang maiwasan ang sinuman na matuklasan kung ano ang nangyayari sa loob ng ipinagbabawal na lugar, at hindi rin nila ito ma-extrapolate. Gayunpaman, tatagal lamang ito ng halos 1 minuto. Tandaan, mayroon ka lamang 1 minuto at dapat lumikas bago matapos ang oras. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Lemuel. Ang 1 minuto ay higit pa sa sapat." Panipi. "Sige, hayaan mo na," sabi ni Lemuel. Ang dalawa ay tahimik na umalis sa tirahan. Di nagtagal, nakarating sila malapit sa ipinagbabawal na lugar. Nagtago si James sa dilim. Samantala, binago ni Lemuel ang kanyang aura. Pagkatapos, ipinagpapahayag niya ang kanyang sarili bilang isang taong may edad na sa isang itim na balabal at maskara, na imposible na makita ang kanyang hitsura. Sino ang nandyan? Ang bantay sa maagang yugto ng Marshal Celestial Rango ay agad na nakita si Lemuel at tumayo. Agad na bumagsak si Lemuel. "Saan ka makatakas sa?" Hinabol siya ng bantay. Bigla, ang ilang mga mahiwagang inskripsyon ay nahulog mula sa kalangitan, na tinapakan siya at ang iba pang mga gwardya. Mabilis na nakuha ni James ang pagkakataon at nagmadali patungo sa pagbuo ng walang pag-aalangan. Ang porma sayon ay hindi nagtataboy sa kanya, at madali siyang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Pagkatapos, mabilis niyang naimbak ang lahat sa isang kayamanan ng imbakan at kaliwa. Ang lahat ay nangyari sa ilang segundo. Makalipas ang 1 minuto, ang bantay na hinabol matapos bumalik si Lemuel sa ipinagbabawal na lugar. Mabilis niyang inalam kay Qui-Regen ang tungkol sa insidente. Di nagtagal, dumating si Qui-Regen at ilang iba pang mga powerhouse ng Supremacium. Ipinaliwanag ng bantay ang lahat ng nangyari. Nagdilim ang mukha ni Qui-Regen. Inalis niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan, nais na muling likhain ang eksena. Gayunpaman, ang kanyang pambihirang kapangyarihan ay hindi maaaring i-replay ang eksena na nangyari sa lugar. Mapahamak ito. Ang ekspresyon ni Qui-Regen ay nakakatakot. Ano ang isang mahiwagang kapangyarihan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5277. Kahit na si Sir Qui-Regen ay hindi maaaring muling likhain ang eksena dito. Sino ang nakabasag sa aming ipinagbabawal na lugar? Ang intruder ay hindi naging sanhi ng anumang pagbabago bago sa pagbuo, kaya't pag-aalinlangan ko na ginawa niya ito sa ipinagbabawal na lugar. Panipi. Itinatag ng tagapagtatag ng Supremacium ang pormasyong ito. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi may kakayahang masira ito. Panipi. Ang mga powerhouse ng Supremacium ay nagsimulang talakayin. Sino ito? Nakita mo ba ang mukha ng panghihimasok? Tanong ni Qui-Regen na may isang mabangis na ekspresyon. Ang bantay sa maagang yugto ng Marshal Celestial Rango ay tumugon ng totoo, ang panghihimasok ay nakasuot ng mask. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Matapos kong mapansin siya, agad akong hinabol sa kanya ngunit nawala pa rin ang track ng kanyang aura halos agad. Sumimangot si Qui-Regen, na iniisip ang posibleng pagkakakilanlan ng panghihimasok. Sa kasamaang palad, hindi niya masisira ang pagbuo at ipasok ang ipinagbabawal na lugar upang mapatunayan kung may isang tao na naintriga. Bukod dito, wala siyang ideya kung ano ang nakatago sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Inutusan niya ng mahigpit, panatilihing lihim ang pangyayaring ito. Nais kong bigyang pansin ng 10 elder ang lahat na pumasok sa Supremacium. Gusto kong makita kung sino ang matapang na panghihimasok. Naunawaan, sabay-sabay na sagot ng 10 matatanda. Samantala, bumalik si James sa kanyang tirahan. Isa si Lemuel ay bumalik ng maaga at naibalik ang kanyang nakaraang hitsura at aura. Umupo siya sa isang upuan sa bakuran na may masigasig na ekspresyon. Nang mapansin niya si James, nagtanong siya ng nakangiting, paano ito napunta? Perpekto. Lumakad si James at umupo sa tabi ni Lemuel. Si Lemuel ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala tungkol sa ules, ang maalamat na kayamanan. Sabik niyang sinabi, mabilis na suriin kung mayroong anumang bagay tungkol sa ules. Tumawag si James ng ilang mga sinaunang libro na naglalaman ng iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, sa kanyang nakaraang buhay, si James ay interesado lamang sa landas ng Genesis, at ganap niyang napabayan ang lahat ng iba pang mga libro na ito. Matapos ang casually sensing ang nilalaman ng tumpok ng mga libro,
Napansin ni James ang isa na nakatayo. Makapal ang libro, at ang takip nito ay naging dilaw na. Ang ilang mga sinaunang salita ay nakaukit sa takip, mga lihim na pagbabasa. Hinanap ni James ang kanyang mga alaala at naalala ang paghahanap ng libro ng siya at isang pangkat ng mga powerhouse ay pumasok sa isang kakaibang puwang sa madilim na mundo. Sa loob ng hindi pangkaraniwang puwang, walang ibang mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, puno ito ng mga libingan. Hinukay ni James ang libro mula sa isa sa mga libingan. Ang libingan ay puno ng mga traps, at ang karamihan sa pangkat na pumasok sa kanya ay namatay maliban sa kanya at isa pang babae. Ang babae ay walang iba kundi ang nakaraang sarili ni Zizzle, Lady Wiccalia. Matapos alalahanin ang mga nakaraang kaganapan, binuksan ni James ang libro at sinuri ito. Nagyusisa si Lemuel. Sa libro, ang ilang mga lihim tungkol sa mga bagay sa kalaliman ng madilim na daigdig ay naitala. Nalaman ni James at Lemuel ang tungkol sa mga pangunahin na umiiral bago ang mga eroplano. Sa mga huling pahina ng libro, naitala ang impormasyon tungkol sa ules. May tunay na isang bagay tungkol sa ules. Panipi. Natuwa si James matapos basahin ang tungkol sa ules. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5278. Many things tungkol sa madilim na daigdig ay naitala sa The Dark Secret. Maging si Lemuel, na nakarating sa banal na ranggo ng Celestial, ay hindi alam ang mga bagay na ito. Bagaman mayroon siyang malaking lakas, hindi siya kailanman nag-vent sa madilim na mundo. Kaya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnay sa mga primevals. Hindi inaasahan ni James na ang madilim na mundo ay magkaroon ng napakaraming mga lihim. Nabasa niya ang buong libro at nalaman na ang ules ay isang kayamanan na naiwan ng isang malakas na primeval na tinatawag na Glacium race. Ang ules ay isang mahiwagang item na nabuo sa loob ng madilim na mundo. Ang apat na sinaunang karera ay nais na sakupin ito. Nang maglaon, sumali sila sa puwersa at pinunasan ang lahi ng Glacium. Gayunpaman, nabigo silang makuha ang ules, at nawala ito kasama ang pagkawasak ng mga glacis. Ang sinaunang libro ay walang detalyadong impormasyon tungkol sa ules, ngunit binanggit nito ang mga pahiwatig tungkol dito ay nakakalat sa mga pagkasira ng mga glacis. Tinanong ni Lemuel, sino pa ang nagbasa ng librong ito, James? Inisip ni James ito at sumagot, pagkatapos noon, pinasok ko ang madilim na daigdig na may isang pangkat ng mga powerhouse. Nabigo kami sa isang inabandunang espasyo. Matapos kaming pumasok sa isang libingan, ang karamihan sa pangkat ay namatay maliban sa akin at Lady Wiccalia. Matapos makuha ang librong ito, hindi ko ito nabasa, ngunit ang Lady Wiccalia ay dumaan na. Panipi. Sinabi ni Lemuel, kung gayon, ang Lady Wiccalia ay malamang na ang mastermind ng iyong pagkamatay. Si James ay bahagyang na flabbergasted sa posibilidad. Makalipas ang ilang oras, umiling-iling siya at sinabing, hindi sa palagay ko. Si Lady Wiccalia ay hinahabol ako sa aming nakaraang buhay. Siya ay mula sa isang maimpluwensyang background, subalit sinundan niya ako nang hindi humihingi ng marami. Duda ako na makakasama niya ang iba upang patayin ako. Panipi. Sinabi ni Lemuel, siya ang nag-iisang tao na nagbasa ng libro. Kahit na walang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig sa ules kinaroroonan, pareho kayo ang nagbuhay na buhay sa libingan. Marahil ay naisip niya na nakakuha ka ng mga mahahalagang pahiwatig tungkol dito at kumalat ng maling balita upang makakuha ng iba pang mga powerhouse upang patayin ka. Panipi. Tumango si James, na samasang-ayon na ang hinala ni Lemuel ay makatwiran. Lady Wiccalia, Zizzle. Nagdilim ang mukha ni James, at malamig na sinabi niya, maaga o huli, ang katotohanan ay magaan. Mas mabuti na hindi mo ako hahanapin na kasangkot ka. Kung hindi, kukunin kita. Hindi nagpatuloy si Lemuel sa paksa. Tiningnan niya si James at tinanong, ano ang pinaplano mong gawin sa susunod? Sumagot si James, sa aking nakaraang buhay, marahil ay natisod tayo sa isa sa mga pagkasira ng lahi ng Glacium. Inaalam ko ang teritoryo ng mga glacis na nahahati sa ilang mga lugar ng pagkasira matapos itong masira. Upang makuha ang ules, kailangan nating maghanap para sa iba pang mga bahagi ng mga pagkasira nito at makahanap ng mga pahiwatig. Sa labas ng universo, si Yuvan ay nagbulong, kagiliw-giliw na.
Bumalik noon, wala sa mga sinaunang karera ang nagawang hanapin ang ules. Ngayon, sa wakas ay mayroon kaming ilang mga pahiwatig. Dapat kong iulat ito pabalik kay Sir Talvolay sa lalong madaling panahon. Tiningnan siya ni Thea na humingi ng tawad at sinabing, mangyaring, huwag sabihin sa aking ama ang tungkol dito. Tiyak na pupunta si James sa paghahanap para sa ules. Magpadala din si Itay ng mga tao upang hanapin ito kung iulat mo ito sa kanya. Kung nangyari iyon, kailangang labanan ni James ang mga kalalakihan ng aking ama. Hindi ko nais na mangyari iyon. Panipi. Sumagot si Yuvan, hindi mo maintindihan kung gaano kalakas ang ules, princess. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Sino mang makakakuha nito ay makakakuha ng isang hindi masisira na katawan. Kung makakakuha tayo ng ules, ang ating lahi ay tataas sa itaas ng iba pang 3 sinaunang karera. Kami ay magiging pinakamalakas sa madilim na mundo. Panipi. Bigla, naging solemn na ang kanyang mukha. Pagkatapos, nagbulong siya, isang bagay na hindi tama. Bumalik noon, ang 4 na sinaunang karera ay sumali sa puwersa upang sirain ang lahi ng Glacium. Pagkaraan, hinanap nila ang buong teritoryo ng Glacium. Gayunpaman, hindi nila ito mahanap. Sino ang naiwan sa madilim na lihim? Bakit naitala na may mga pahiwatig tungkol sa ulas sa loob ng mga pagkasira ng mga glacis? Panipi. Medyo nalilito si Yuvan, ngunit inilayo niya ang kanyang mga saloobin. Nais niyang iulat ang bagay na ito kay Talvolay. Pagkatapos ng lahat, ang mga Mevriers ay maaaring tumaas at maging pinuno ng 4 na sinaunang karera kung nakuha nila ang ules, at hindi na nila kailangang ikompromiso sa iba pang mga karera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5279. Yuvan ay hindi sumang-ayon sa kahilingan ni Thea. Sa kanya at sa mga Mevriers, hindi gaanong mahalaga si James. Higit pa, si Thea ay isa ring disposable asset sa Mevriers. Kaya, hindi siya maaaring sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Si Thea ay walang magawa. Sumimangot siya, iniisip kung ano ang gagawin. Kailangan niyang pigilan si James na maghanap kay ules. Kung hindi, kailangan niyang harapin ang mga powerhouse ng Mevriers at mamamatay. Natapos ni na James at Lemuel na basahin ang sinaunang libro. Bagaman binanggit ng aklat ang 4 na sinaunang karera, hindi nito binanggit ang kanilang lakas. Sa makatuwid, hindi rin alam ni James o Lemuel kung gaano sila kalakas. Sa kabila nito, maaari nilang sabihin sa sinaunang 4 na karera ay malakas. Mayroon silang paraan bago pa nabuo ang mga eroplano at matagal nang nabuhay. Ito ay natural lamang para sa kanila na malampasan ang mga powerhouse ng eroplano. Tumingin si James kay Lemuel at nagtanong ng nakangiting, ano sa palagay mo? Gusto mo bang makipagsapalaran sa kalaliman ng madilim na daigdig at matugunan ang mga prime at ang 4 na sinaunang karera? Tumugon si Lemuel ng may ngiti, medyo nakakaintriga ako. Gayunpaman, dapat kang maghintay hanggang matapos ang kaganapan ng Supremacium. Sige, tumanggo si James. Matiag ang naghintay ang dalawa sa Supremacium para mamulaklak ang Supremas Lotus. Samantala, naghintay din sina Thea at Yuvan sa labas ng universo. Tumingin si Thea kay Yuvan at tinanong, kailan ka makikilos? Nakatulig si Yuvan, kailangan nating maghintay para mamulaklak ang Supremas Lotus. Bagaman ang enerhiya nito ay sagana na bago ito ganap na tumanda, hindi ito kasing ganda ng kapag namumulaklak ito. Ang kalidad ng Supremas Lotus ay natitirang. Kung makukuha ko ito, marahil ay maabot ko ang gitnang yugto ng Holy Celestial Rango pagkatapos ng paglilinang ng ilang sandali. Panipi. Tumingin si Thea kay Yuvan. Mangyaring, G. Yuvan. Inihayag ni Yuvan ang kanyang kamay at sinabing, alam ko. Nais mong ibigay ang Supremas Lotus kay James. Hindi ko ibig sabihin na dalhin ito para sa aking sarili. Dagdag pa, sa aking ranggo ng paglilinang, hindi ako makakatulong sa mga halamang Empyrean. Kailangan ko pa ring umasa sa aking mga kakayahan sa pag-unawa. Ibibigay ko ang Supremas Lotus kay James. Dalhin ito bilang paraan ng Mevri na gawin ito sa iyo. Panipi. Napabuntong hininga si Thea. 10 taon ang lumipas sa isang mata, at ang Supremas Lotus ay malapit ng mamukadkad. Sa mga nakaraang taon, ang mga powerhouse ng Supremacium ay maingat na sinisiyasat ang kanilang teritoryo,
pati na rin ang panonood ng mga powerhouse na pumasok sa Supremacium. Gayunpaman, walang tila wala sa karaniwan, at hindi nila malalaman kung sino ang na-infiltrate ang ipinagbabawal na lugar. Di nagtagal, malapit nang mamukadkad ang Supremas Lotus. Inanyayahan ng Supremacium ang mga powerhouse na magtungo sa kung saan pinananatili ang Supremas Lotus at hintayin itong mamukadkad. Sa walang bisa ng maaga, mayroong isang ugat na lotus. Ang Supremas Lotus ay may nakamamanghang at makulay na mga petals na ulap. Kahit na hindi ito ganap na namumulaklak, ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5280. Kamangha-manghang. Ang Supremas Lotus ay isang bihirang kayamanan. Narinig ko ang tagapagtatag ng Supremacium na nakuha ang Supremas Lotus mula sa isang ipinagbabawal na lugar sa madilim na mundo. Nang ibalik niya ito, tanging ang mga ugat nito ang naiwan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano upang magbigay ng sustansya at mabuhay ito. Panipi. Yip. Tama iyon. Ang hangin dito ay naglalaman ng mga kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Personal na itinatag ng tagapagtatag ng Supremacium ang pagbuo dito, na patuloy na nagbibigay ng enerhiya ng Supremas Lotus. Sa tuwing namumulaklak ang Supremas Lotus, ang Supremacium ay mag-aani lamang ng bulaklak at hindi masisira ang mga ugat nito. Maraming mga talakayan tungkol sa Supremas Lotus ang sumabog. Maging ang pinagmulan ng Supremas Lotus ay ibinahagi. Tumayo rin si James sa gitna ng karamihan. Tiningnan niya ang Supremas Lotus na may furrowed browser. Ang kanyang paunang plano ay upang mabawasan ang Supremas Lotus dahil ito ang pangunahing Supremacium. Makikinabang ito sa kanya ng labis upang ma-uproot ang Supremas Lotus. Gayunpaman, tumanggi si Lemuel na tulungan siya. Sa kasalukuyang lakas ni James, imposible para sa kanya na tumayo laban sa Supremacium. Ang ilang mga mahiwagang ulap ay nagtipon at nabuo sa mga petals ng Supremas Lotus. Bigla, ang isang multicolored ray ay sumisid sa kalangitan at nag-iilaw sa lugar. Ito ay isang magandang paningin, na parang diretso sa isang fairy tale. Ang Supremas Lotus ay namumulaklak. Ano ang nakamamanghang paningin? Ako ay, mabilis. Dapat nating linangin ngayon. Nabalitaan na ang lahat ng mga landas ng Genesis ng eroplano ay pagsamahin kapag ang Supremas Lotus ay namumulaklak. Ito ang perpektong oras upang linangin ang mga landas ng Genesis ng iba pang mga eroplano. Maraming mga powerhouse ang nakaupo sa mga posisyon ng Lotus sa lupa at nagsimulang linangin. Bagaman ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa iba, wala itong ibig sabihin kay James. Si James ay nagtapon ng isang pormasayon sa lugar at pinangalagaan ang Supremas Lotus noong nakaraan upang mapabuti ang mga miyembro ng Supremacium. Ngumiti si Qui-Regen matapos makita ang mga powerhouse na nakaupo sa lupa. Ang kanyang kaakuhan ay lubos na nasiyahan. Si Thea at Yuvan ay nanunood mula sa labas ng kataas-taasang universo. Tumingin si Thea kay Yuvan at tinanong, "Maaari ka bang kumilos ngayon?" Tumanggaw si Yuvan at sinabing, "Oo. Panahon na. Dapat kang umalis muna. Kukunin ko ang Supremas Lotus at hahanapin ka." Tumanggaw si Thea at umalis sa lugar. Humakbang si Yuvan at pumasok sa kataas-taasang universo. Sa isang maikling sandali, nakarating siya sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Supremacium. Ang Supremacium ay karaniwang may isang protection na pormasayon na nakaset up sa paligid ng lugar. Gayunpaman, na-deactivate nila ito upang gaganapin ang grand event. Hindi sila natatakot sa ibang mga puwersa na sumalakay sa kanila. Si Yuvan ay lumakad pasulong at sa lalong madaling panahon dumating kung nasaan ang Supremas Lotus. Haha, napakaganda ng Supremas Lotus. Napakaganda ng enerhiya nito, at ang paningin nito ng buong pamumulaklak ay kahanga-hanga. Habang sinubukan ng hindi mabilang na mga powerhouse na linangin, ang isang pagsabog ng pagtawa ay lumusot sa lugar. Lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa mapagkukunan ng tinig. Isang ordinaryong mukhang lalaki sa isang itim na balabal na lumulutang sa unahan, tinitingnan silang mahinahon gamit ang kanyang kamay sa likuran ng kanyang likuran. Mapangahas. Matapos makita ang hindi pamilyar na panghihimasok sa harap nila, isang matanda mula sa Supremacium ang nanunuya sa kanya. Pagkatapos, nagtaas siya ng isang kamay,
at isang parang multo na palad ang sumabog patungo sa panghihimasok. Ang parang multo na palad ay pinalaki sa laki ng isang bundok at sisingilan sa Yuvan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5281. Haha, si Yuvan ay nag-chuckled, at pagkatapos ay agad niyang sinira ang parang multo ng palad na may isang iglap ng kanyang mga daliri. Pumunta ako rito para sa Supremas Lotus at ayaw pumatay sa sinuman. Ang mga hindi nauugnay na tao ay dapat umalis kaagad upang maiwasan ang pagkawala ng kanilang buhay. Nagbigay na ako ng babala, kaya huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Panipi. Ang boses ni Yuvan ay sumigaw sa buong lugar. Malakas siya. Ang taong sumalakay sa kanya ay isa sa mga matatanda sa Supremacium, na nasa huling yugto ng Martial Celestial Rango. Siya ay sinaktan ng buong lakas, ngunit ang kanyang pag-atake ay neutralisado ng madali. Maraming mga powerhouse ang nagulat sa paningin. Si James ay flabbergasted din. Susubukan niyang hikayatin muli si Lemuel, ngunit ang isa pang powerhouse ay biglang nagpakita upang makuha ang Supremas Lotus. Si Lemuel ay may solemn na ekspresyon. Nakita niya ang halos lahat ng mga powerhouse sa lahat ng mga eroplano. Kahit na hindi pa niya nakilala ang mga ito dati, alam niya ang tungkol sa kanilang pag-iral. Gayunpaman, ang intruder sa harap niya ay isang hindi pamilyar na mukha. Alam ng lahat ni Lemuel tungkol sa panghihimasok ay siya ay isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Sumimangot siya at nagbulong, ang banal na ranggo ng Celestial. Kailan umiiral ang isang powerhouse na katulad niya? Panipi. Swoosh! Tumalon si Quirigen sa kalangitan, at ang 10 matatanda ng Supremacium ay sumunod sa SOT. Ang ilan sa 10 matatanda ng Supremacium ay nasa rurok ng Martial Celestial Rango. Sigaw ni Quirigen, gaano kakatapang na magdulot ng kaguluhan sa Supremacium. Dapat kang magkaroon ng isang nais na kamatayan. Wala akong pakialam kung sino ka o kung saan ka nagmula. Ngayon, mamamatay ka sa Supremacium. Matapos ang Quirigen ay naging pinuno ng Supremacium, walang nang-ahas na magdulot ng problema para sa kanila o kumilos ng walang ingat sa kanilang teritoryo. Haha, tumawa si Yuvan, at ang kanyang aura ay agad na lumakas. Pinigilan ng aura ni Yuvan ang enerhiya ng Supremas Lotus at nagdulot ng mga bitek na walang bisa sa paligid niya. Bigla, ilang mahiwagang inskripsyon ng batas. Ito, panipi, nasa Holy Celestial Rango siya. Mabilis, makarating sa kaligtasan. Ang ilang mga powerhouse na dumating upang makita ang Supremas Lotus ay nagulat ng malakas na aura ni Yuvan. Alam nila kaagad na siya ay isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Takot na mahuli sa laban, mabilis silang lumikas. Hayaan mo, James. Pinahihit ni Lemuel ang nagulat na si James at mabilis na hinayla siya palayo sa Supremacium. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa labas ng kataas-taasang universo. Maghintay, Lemuel, sabi ni James nang may pagnanais, habang mayroong isang powerhouse na nagdudulot ng kaguluhan at ang buong focus ng Supremacium sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon para sa iyo na sakupin ang Supremas Lotus. Sumimangot si Lemuel at sinabing, ang panghihimasok ay nasa parehong ranggo sa akin. Gayunpaman, wala akong alam tungkol sa kanya. Ito ay talagang kakaiba. Inaasahan kong siya ay isang tao mula sa mga sinaunang karera ng Dark World. Panipi. Ang mga sinaunang karera ng Dark World. Sumimangot si James. Nalaman lamang nila ang tungkol sa mga primevals at sinaunang karera. Sa hindi inaasahan, nakatagpo sila ng isa pagkatapos malaman ang tungkol sa kanilang pag-iral. Sinabi ni Lemuel, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Panoorin natin kung paano magbukas ang mga bagay. Kung ito ay nagiging magulong, at isang pagkakataon na sakupin ang Supremas Lotus, kukunin ko ito. Sa una, si Lemuel ay walang balak na magnakaw ng Supremas Lotus kung kailangan niyang umasa sa kanyang sarili lamang. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba sa hitsura ng panghihimasok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5282. Lemuel ay nagbago ng kanyang isip at binalak na sakupin ang Supremas Lotus kung ang tamang pagkakataon ay lumitaw. Tumayo siya sa labas ng kataas-taasang universo at pinanood ang mga kaganapan na nagbukas sa Supremacium. Lumulutang si Yuvan sa walang bisa gamit ang kanyang mga kamay sa likuran.
Kalmado siyang tiningnan ang Quirigen at Supremacium 10 labis. Ang mukha ni Quirigen ay solemna. Alam ang kanyang kalaban ay nasa banal na ranggo ng Celestial. Bagaman siya ay nasa rurok ng Martial Celestial rango, mayroon pa ring malaking puwang sa pagitan ng kanyang lakas at ng isang powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Bukod dito, nawala siya sa Suprema's Sword, at ang kanyang lakas ng labanan ay hamina ng malaki. Sino ka ba? Malamig na sinabi ni Quirigen, ang Supremacium ay walang mga hinaing sa iyo, kaya bakit mo kami pinasok? Kalmado ang sagot ni Yuvan, gusto ko ang Suprema's Lotus. Ibigay ito, at maiiwasan natin ang isang labanan. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang isang tao sa banal na ranggo ng Celestial. Nagdilim ang mukha ni Quirigen. Noong nakaraan, narinig lamang ni Quirigen ang tungkol sa banal na ranggo ng langit. Hindi pa siya nakaharap sa isa, kaya't hindi niya alam ang lakas ng isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Agad na nag-skyrocketed ang aura ng Quirigen. Bigla, maraming kulay na sinag na inilabas mula sa kanyang katawan, bawat isa ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Genesis ng isang eroplano. Ang Genesis Path banal na kasulatan. Marami sa mga powerhouse spectating ay nagulat. Ngumiti si James ng mahina habang nanunood mula sa labas ng kataas-taasang universo. Alam niya na maaari lamang isagawa ni Quirigen ang unang bahagi ng Genesis Path banal na kasulatan. Ang Genesis Path banal na kasulatan ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa paglilinang ng mga landas ng Genesis ng iba't ibang mga eroplano. Ito ay medyo prangka. Kailangang maglakbay ang isa sa ibang eroplano, makuha ang kanilang landas sa Genesis, at linangin ito. Nagbulong si James, tila hindi naging idle ang Quirigen sa ilang taon at kinokolekta ang mga landas ng Genesis ng iba pang mga eroplano. Gayunpaman, ito ay imitasyon lamang sa Genesis Path banal na kasulatan at hindi ang tunay na pakikitungo. Sa Supremacium, tinawag ni Quirigen ang mga kapangyarihan ng Genesis ng ilang mga eroplano. Ang ilan sa mga kapangyarihan ng Genesis ay medyo mahina at nagmula, sa karamihan, mga eroplano na pangalawang antas, at mayroon ding ilan sa mga ito na nagmula sa mga eroplano na pangsyam na antas. Bigla, kumilos si Quirigen. Nagpakita siya sa harap ni Yuvan agad at itinulak ang kanyang palad pasulong. Hindi mabilang na mga kapangyarihan ng Genesis ang natipon sa kanyang palad at binaril. Hindi ka kinakailangan na kumikislap. Madaling ngumiti si Yuvan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake ni Quirigen. Boom! Ang kanilang mga palad ay nag-clash, at ang kanilang mga makapangyarihang puwersa ay magkakaugnay. Si Quirigen ay agad na pinasabog, at ang dugo ay tumulo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Kahit na siya ay nasa rurok ng Martial Celestial rango at nagsusumikap upang mangolekta ng mga landas ng Genesis ng iba pang mga eroplano, ang pagkakaiba sa kanyang lakas kasama si Yuvan ay malawak. Naramdaman ni Yuvan ang kanyang braso na manhid. Isang makapangyarihang puwersa ang bumagsak sa kanyang braso at nagdulot ng kakulangan sa ginhawa sa buong katawan niya. Mabilis niyang hinimok ang kanyang lakas na paalisan ang dayuhang puwersa sa kanyang katawan. Matapos ang kanilang unang paghaharap, si Yuvan ay tumayo nang hindi gumagalaw sa walang bisa. Maliwanag na mayroon siyang itaas na kamay. Kasabay nito, mayroon siyang isang magaspang na sukat ng lakas ni Quirigen. Tiwala siya sa pagpatay kay Quirigen, ngunit kailangan niyang gumamit ng mga supernatural na kapangyarihan o iba pang paraan ng labanan. Bukod sa Quirigen, kailangan din niyang harapin ang Supremacium 10 Elder. Kahit na nahaharap siya sa hindi mabilang na mga kalaban, tiwala si Yuvan sa pagpatay sa kanila. Gayunpaman, hindi ito isang labanan sa buhay. Ang kanyang layunin ay upang kunin ang Suprema's Lotus at umalis, nais na maiwasan ang masyadong kasangkot sa Supremacium. Sa di kalayuan, ang mukha ni Quirigen ay nakakatakot. Ay set up ang pagbuo. Kasunod ng kanyang order, ang 10 matatanda ay mabilis na nagkalat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5283. Ang 10 matatanda ng Supremacium ay kumalat sa walang bisa at flickered sa buong lugar, na nagiging sanhi ng hitsura ng lugar. Ano iyon? Ito ang pagbuo ng pagtanggal ng Supremacium. Ang tagapagtatag ng Supremacium ay lumikha ng pagbuo ng eradication. Kinakailangan nito ang 10 matatanda ng Supremacium. Alam ng lahat ang tungkol sa pagbuo,
ngunit wala pa ring nakakita noon. Ang mga powerhouse na umalis sa Supremacium ay nagsimulang talakayin matapos makita ang 10 matatanda na naghahatid ng pagbuo ng pagtanggal. Panipi. Sa labas ng kataas-taasang universo, tiningnan ni Lemuel si James at sinabi na kahanga-hanga, ikaw ay isang henyo. Paano ka nakalikha ng napakalakas na pormasayon? Mayroon ba itong kahinaan? Paano ito masisira? Si James ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, wala itong kahinaan. Maliban kung maaari mong labis na lakas ang lakas nito, halos walang paraan upang masira ito, at mabagal kang maubos sa iyong kamatayan. Si Lemuel ay hindi kumilos at matiig ang napanood mula sa labas ng universo. Ang 10 matatanda ng Supremacium ay nag-flick pataas at pababa sa walang bisa. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga auras ay pinagsama at agad na naging sanhi ng pag-overlay ng ilang mga puwang. Si Yukon ay nakulong sa loob ng mga overlay na puwang. Break! Sumigaw siya at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang subukang masira ang pormasayon. Boom! Ang puwang sa paligid ng kanyang katawan ay basag, at sinira niya ang 3 layer ng pormasayon. Kahit na malakas si Yuvon, maaari lamang niyang masira ang 3 puwang ng sabay-sabay. Ngayon, may 7 higit pang mga layer. Gayunpaman, ang mga sirang layer ay agad na nag-ayos ng kanilang sarili. Sa sandaling iyon, ang pagbuo ay nagpakawala ng isang malakas na puwersa at naglalagay ng makabuluhang presyon kay Yuvon. Sa ilalim ng pagdurog na presyon, naapektuhan ang bilis ni Yuvon. Sa labas ng pormasayon, tinawag ng 10 matatanda ang kanilang mga taybak at bumagsak. Hindi mabilang na energies ng taybak na tinusok sa hangin at dumaan sa mga layer ng pormasayon. Sa bawat layer na lumipas ang energies ng taybak, lalakas sila. Kapag ang energies ng taybak ay dumaan sa lahat ng mga magkakapatong na puwang, ang kanilang lakas ay napabuti ng malaki. Inalis ni Yuvon ang kanyang tiwala na pag-uugali at naging seryoso. Swoosh! Ang energies ng taybak ay lumapit sa kanya. Si Yuvon dodged at clenched ang kanyang mga kamao, na nagiging sanhi ng mga veins. Kumuha siya ng isang malaking hakbang pasulong at inikat ang kanyang mga kamao. Hindi mabilang na mga parang multo ang kumalat at hinaranggan ang energies ng taybak. Nagtago si Qui-Regen sa pagbuo at tahimik na lumitaw kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos, agad niyang sinira ang kanyang taybak kay Yuvon. Si Yunvin ay hindi nagawang yumapekto sa oras at sinaksak. Kahit na siya ay may isang malakas na pisikal na katawan, ang taybak ay tumagos pa rin sa kanyang laman. Ang iba't ibang mga kapangyarihan ng Genesis ay kumalat sa kanyang katawan at nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Nawala. Galit na galit si Yuvon. Inilipat niya ang kanyang palad at kumatok kay Qui-Regen palayo. Ang kakilakilabot na puwersa ni Yuvon ay kumalas sa ilan sa mga layer ng pormasayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5284. Yuvon's malakas na pag-atake ay kumatok sa Qui-Regen sa pamamagitan ng ilang mga layer ng pormasayon. Bagaman nasugatan ni Qui-Regen si Yuvon pagkatapos ng matagumpay na ambush, si Yuvon ay nag-counterattack at malubhang nasugatan siya. Mabilis na umatras si Qui-Regen mula sa pormasayon. Kaagad pagkatapos, ang 10 matatanda ng Supremacium ay kumilos. Pinatibay nila ang pagbuo at inayos ang mga shattered layer. Ang mga makapangyarihang energies ng taybak ay lumitaw sa paligid ni Yuvon at sinampal siya, na nagdulot sa kanya ng mga pinsala. Pinananatili ni Yuvon ang dodging at pag-deflect ng energies ng taybak. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang zen upang matukoy ang pormasayon. Nais niyang masira ang pormasayon sa lalong madaling panahon, alam na siya ay pagod sa kamatayan kung hindi siya makatakas. Gayunpaman, hindi niya ma-decipher ang pagbuo. Habang siya ay ginulo, maraming mga energies ng taybak ang bumagsak sa kanya. Siya ay walang pag-iingat, at ang kanyang laman ay hiwa bukas. Break! Walang pagpipilian si Yuvon kundi gumamit ng matapang na puwersa upang masira ang pormasayon. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas at sinaktan ang pagbuo. Boom! 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 Sinira niya ang mga layer ng pormasayon ng paisa-isa. Gayunpaman, hindi niya masira ang mga ito ng mabilis, at ang mga nakaraang mga layer ay ayusin. Ang pagbuo ay kakaiba at naglagay ng makabuluhang presyon sa kanyang katawan.
Ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan ay pinigilan, at hindi niya maibibigay ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga powerhouse ay napanood mula sa labas. TSK, SUP. Ang pagbuo ng eradication ng Supremacium ay napakalakas. Nasa Holy Celestial Rango siya. Gayunpaman, pinigilan siya. Tulad ng inaasahan mula sa pagbuo ng eradication ng Supremacium. Ang Supremacium ay nabubuhay hanggang sa reputasyon ng pagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang puwersa sa gitnang eroplano. Sa pamamagitan ng isang mahusay na Pormacion, halos imposible para sa kanila na matalo. Kahit na ang pag-atake ng Elysium Hall ay buong lakas, maaaring hindi nila maalis ang Supremacium. Maraming mga powerhouse ang nagkomento matapos makakuha ng isang mas bagong pangunawa sa lakas ng Supremacium. Sa sandaling iyon, nanunood din sina James at Lemuel sa labanan. Pinuri ni Lemuel, ang iyong Pormacion ay kahanga-hanga. Matapos makulong sa loob, halos imposible na malaya kung hindi mo mahahanap ang mga taong nagpapalabas nito. Kung hindi mo mapapatay ang mga casters, dahan-dahan kang mabubuhos ng enerhiya at mamamatay. Ang Pormacion ay walang talo laban sa mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit at sa ibaba. Panipi. Tiningnan niya si James at tinanong, kapag nilikha mo ang pagbuo, hindi mo ba naisip na matrap sa loob nito? Mayroon ka bang backup na plano? Si James ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, hindi. Sinabi ni Lemuel, siya ay isang powerhouse sa Holy Celestial Rank, kaya dapat na magkaroon siya ng higit na mga manggas. Lumikha din si Lemuel ng isang supernatural na kapangyarihan, ang Themsurge Art. Yamang si Yuvan ay isang banal na ranggo ng langit, hinihinala ni Lemuel na dapat din siyang magkaroon ng supernatural na kapangyarihan at mausisa na makita kung ano ito. Sa loob ng Pormacion, si Yuvan ay pinahihirapan, at mukhang nasa isang kakilakilabot na estado. Dahil ang kanyang mga kapangyarihan ay pinigilan, hindi niya maibibigay ang lahat ng kanyang lakas upang masira ang Pormacion. Kasabay nito, hindi niya maramdaman ang kinaroroonan ng Supremacium at hindi mapapatay sila upang ma-deactivate ang pagbuo. Magulo ang kanyang buhok, at ang dugo ay tinanggal mula sa kanyang mga labi. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang itim na ilaw na sinag ang lumitaw at nabuo sa isang itim na taybak ng buto. Ang taybak ay nagpalabas ng isang kakilakilabot na kapangyarihan at mukhang gagawin gamit ang gulugad ng isang nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5285. Ang taybak ng buto ay naaayon sa Suprema's Sword. Mahigpit na hinawakan ni Yuvan ang taybak ng buto, at ang isang itim na ilaw ng taybak ay lumitaw mula rito. Ang taybak ay pilit na hinihigop ang enerhiya ng madilim na mundo at naging mas malakas. Break! Umungol si Yuvan at sinampal ang taybak. Ang isang makapangyarihang enerhiya ng itim na taybak ay lumayo at nagdulot ng isang crack sa gitnang rehiyon ng Pormacion. Ang pinsala ay patuloy na sumisid at sirain ang puwang. Nang maglaon, ang 10 layer ng Pormacion ay nasira din. 10 mga figure agad na lumitaw matapos ang pagbuo ay nasira at bumagsak sa lupa, sinira ang ilang mga bundok na espiritual. Lumulutang si Yuvan sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, ngunit hinawakan niya ang kanyang buto ng buto at naglabas ng isang malakas na aura. Si Quirigen at ang 10 matatanda ng Supremacium ay nasugatan. Bagaman hindi nila ganap na nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan, ang kanilang pagbuo ay nawasak, at wala silang ibang paraan upang labanan si Yuvan. Iyon ang ilang makapangyarihang madilim na kapangyarihan. Panipi. Ang taybak ay dapat na mula sa kalaliman ng madilim na mundo. Panipi. Maaari ba itong maging infiltrator ay mula rin sa madilim na mundo? Maraming mga manonood ang nagulat sa lakas ng taybak ng buto. Ang madilim na kapangyarihan na inilabas nito ay sapat na makapangyarihan upang gawin silang nanginginig. Kaya't ang lakas ng isang powerhouse sa Holy Celestial Rank. Ang Supremacium 10 Elder ay nagsumite ng isang malakas na Pormacion, ngunit hindi nila maibagsak ang isang kalaban sa banal na ranggo ng langit. Panipi. Siya ay masyadong malakas. Namangha ang mga powerhouse. Ang mga browser ni James ay lumabo. Tumingin siya kay Lemuel at tinanong, may pagkakataon ka bang talunin siya? Si Lemuel ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko alam. Hindi ko mahuhusgahan ang kanyang tunay na lakas sa isang suntok na iyon.
Nalaman niya ang pambihirang lakas ng pagbubuo ng pagtanggal. Maaari lamang itong masira ng matapang na puwersa. Sa kabila nito, tiwala si Lemuel na maaari rin niyang masira ang pagbuo. Dahan-daang lumapit si Yuvan sa Supremas Lotus. Huminto siya bago ito, kumalas sa kanyang kamay, at pinukaw ang Supremas Lotus. Si Qui-Regen at ang iba pang mga powerhouse mula sa Supremacium ay hindi siya tumigil. Kung makikialam sila, papatayin sila. Ang mukha ni Qui-Regen ay kakilakilabot na grim, at kinurot niya ang kanyang mga kamao. Siya ay tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanyang kalaban kung hindi siya nawala sa Supremas Sword. Ngayon na nasira ang Pormasayon, at wala siyang Supremas Sword, wala siyang magagawa laban sa isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Ang mga powerhouse ng Supremacium ay napapanood ng walang lakas habang pinupukaw ni Yuvan ang Supremas Lotus. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Inagaw mo ang pinakadakilang kayamanan ng Supremacium. Magkakaroon ako ng aking paghihiganti sa hinaharap. Ang boses ni Qui-Regen ay sumigaw sa buong lugar. Gayunpaman, tumanggi si Yuvan na sagutin siya. Matapos niyang makuha ang Supremas Lotus, mabilis niyang iniwan ang lugar, na walang iniwan na mga bakas. Sa labas ng universo, tiningnan ni James si Lemuel at sinabi, dapat kang kumilos ngayon. Kahit na siya ay nasa Holy Celestial rank, nasaktan na siya ni Qui-Regen. Magagawa mong agawin ang Supremas Lotus mula sa kanya. Umiling-iling si Lemuel at sinabing, kahit na siya ay nasugatan at talagang walang tugma laban sa akin, kakaiba ang kanyang sandata. Siya ay malamang na isang primeval at posibleng isang miyembro ng 4 na sinaunang karera. Kung kumilos ako, maaari akong gumawa ng isang kaaway sa labas ng 4 na sinaunang karera ng Dark World. Magiging sanhi ito ng dalawa sa isang malaking problema. Panipi. Ang mga browser ni James ay lumabo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5286. Pagkatapos ay maingat na isinasaalang-alang ito, nagpa siya si Lemuel na huwag kumilos laban kay Yuvan. Si James ay sa halip ay walang magawa at maaari lamang manood dahil ang Supremas Lotus ay kinuha ng ibang tao. Mabilis na nakatakas si Yuvan, nag-aalala na habulin siya ng iba pang mga powerhouse. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya magagawang labanan ang isang nangungunang powerhouse. Itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa madilim na mundo. Sa sandaling pumasok siya sa madilim na mundo, nahulog siya sa lupa at naglabas ng isang bibig ng dugo. Bigla, nagsimulang mawala din ang kanyang katawan. Mabilis na lumapit sa kanya si Thea at nag-aalala na nagtanong, okay ka lang, G. Yuvan. Naupo si Yuvan nang may kahirapan at nagsimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Pale ang mukha niya bilang isang sheet. Tiningnan niya si Thea at sinabi, ang pagbuo ng Supremacium ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Pinagpapawisan ko sila at halos namatay sa kanilang mga kamay. Kung maaari nating makuha ang ating mga kamay sa pagbuo, ang ating lahi ay magiging mas malakas. Panipi. Matapos makulong sa loob ng Pormasayon, napagtanto ni Yuvan kung gaano ito kalakas. Sa kabutihang palad, ang 10 matatanda ng Supremacium ay hindi partikular na malakas. Ilan lamang ang nasa rurok ng Martial Celestial Rango, at ang natitira ay nasa maagang yugto ng Martial Celestial Rango. Mahirap para sa kanya na makatakas sa Pormasayon kung ang Supremacium 10 Elder ay nasa lahat ng Martial Celestial Rango ng Rango. Humihingi ako ng paumanhin. Nasaktan ka dahil sa akin, paghingi ng tawad ni Thea. Inihayag ni Yuvan ang kanyang kamay at sinabing, mabuti na ako. Mababawi ako sa lalong madaling panahon. Matapos ang maikling pag-uusap, nakatuon si Yuvan sa pagpapagamot ng kanyang mga sugat. Ang kaganapan ng Supremacium ay nag-ambala sa biglaang panghihimasok ni Yuvan. Matapos ang labanan, ang kanilang pinakamalakas na powerhouse ay nasugatan. Bagaman ang Supremas Lotus ay ninakaw, walang nang-ahas na magsaya sa Supremacium. Ang panghihimasok na nagnakaw ng Supremas Lotus ay malakas, at walang sino man sa lahat ng mga eroplano ang may kumpiyansa na tumayo laban sa kanya. Hindi man ang Elysium Hall ay maaaring labanan siya. Si James at Lemuel ay bumalik sa Supremacium. Tiningnan ni Qui-Regen ang mga powerhouse na bumalik sa Supremacium, hinaplos ang kanyang mga kamao, at sinabi, ang aking mga panauhin, humihingi ako ng paumanhin.
Natatakot ako na hindi ko nahahayaan kang makita ng mga lalaki na si Supremas Lotus. Ang Supremacium ay may talagang mahalagang bagay upang talakayin at walang oras upang aliwin ang mga panauhin. Panipi. Naunawaan ng mga powerhouse na hiniling ng Supremacium na umalis sila. Sila ay matino at mabilis na umalis sa lugar. Sumunod din sina James at Lemuel. Ang balita tungkol sa labanan ay kumalat sa buong gitnang eroplano at sa iba pang mga eroplano halos kaagad. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang natutunan tungkol sa labanan sa panahon ng grand event ng Supremacium. Nabigla ang lahat nang malaman na ang mga powerhouse sa banal na ranggo ng Celestial ay hindi lamang mga alamat. Mayroong talagang mga makapangyarihang nilalang na umabot sa ranggo. Ito ay isang mahusay na labanan. Nasa labas ako ng kataas-taasang universo nang maganap ang labanan. Ang intruder ay nagpatawag ng isang taybak ng buto at ginamit ang malakas na madilim na kapangyarihan upang masira ang pagbuo ng Supremacium. Ang hindi mabilang na mga powerhouse sa Supremacium ay maaari lamang manood ng walang magawa habang ang Supremas Lotus ay inalis. Walang sino mang nang-ahas na makialam at tumayo sa kanyang daan. Maraming tao ang tumatalakay sa labanan. Samantala, tumungo si James sa 8 antas ng eroplano na nanalo siya mula sa pusta kasama si Hadran. Plano ni James na pinuhin ang landas ng Genesis ng eroplano at maging Panginoon ng eroplano nito. Pagkatapos, anihin niya ang mga mapagkukunan nito. Noong nakaraan, nakuha na niya ang mga mapagkukunan ng isang 8 antas ng eroplano na gagamitin sa kanyang pagtatapon para sa isang entrepop. Ngayon na nakakuha siya ng isang 8 antas ng eroplano ng kanyang sarili, mayroon siyang higit sa sapat na mga mapagkukunan. Maaari siyang gumastos ng mas kaunting pagsisikap upang mapagbuti ang kanyang ranggo ng paglilinang. Makalipas ang ilang oras, maaari rin niyang pagsamahin ang 8 antas ng eroplano na may eroplano ng Endless at i-upgrade ito sa isang 8 antas ng eroplano. Ang isang 8 antas ng eroplano ay advanced, at isang 5 antas ng eroplano ay hindi maihahambing. Sa ngayon, hindi pa rin ito pagsamahin ni James. Ang 8 antas ng eroplano ay tinawag na eroplano ng Moonshine. Ang Lord ay isang elder ng Valiant Alliance. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5287. Hadran ay dumating sa gitnang rehiyon ng Moonshine at pumasok sa isang bulwagan sa isa sa mga espiritual na bundok. Si Yetchil Marblemo, ang Panginoon ng eroplano ng Moonshine, ay binati siya ng magalang, Mr. Hadran. Panipi. Bagaman siya ay isang matanda ng Valiant Alliance, si Hadran ay anak ng pinuno ng Valiant Alliance. Si Hadran ay nasa unang yugto lamang ng Great Celestial Rank, ngunit gaganapin niya ang isang napakataas na katayuan sa Valiant Alliance. Binati siya ni Hadran ng may paggalang, Sir Yetchil. Dumating ako sa iyo dahil may malaking nangyari, ipinaliwanag niya kung paano siya nawala sa pusta habang nasa Supremacium. Nawala ko ang token ng Genesis hanggang sa 49. Matapos niyang i-rifts ang landas ng eroplano ng Genesis, siya ang magiging Panginoon ng Moonshine Plane. Gayunpaman, kakailanganin niya ang iyong pahintulot bago niya ito pinuhin. Tumingin si Hadran kay Yetchil at tinanong, dapat mong malaman kung ano ang gagawin, di ba? Sumagot si Yetchil, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, iwanan mo ito sa akin. Sige, tumanggaw si Hadran bilang tugon. Pagkatapos, lumingon siya at umalis nang hindi nagsabi ng ibang salita. Dahan-daang naglakbay sina James at Lemuel sa eroplano ng Moonshine. Nang papasok na sila sa eroplano ng Moonshine, biglang hinarang ng isang powerhouse ang kanilang landas. Sina James at Lemuel ay nakatitig sa lalaki sa itim na balabal. Ang taong humaharang sa kanilang landas ay walang iba kundi ang mahiwagang powerhouse na nagnanakaw sa Supremas Lotus. Haha, tumawa si Yuvan habang nakatingin kina James at Lemuel. Ano ang nakakatawa? Mahinahon na tanong ni Lemuel. Bilang isang powerhouse sa Holy Celestial Rank, hindi siya natatakot kay Yuvan. Tiningnan ni Yuvan si James at sinabing, kamangha-mangha ka. Ang porma sayo na nilikha mo halos pinatay ako. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Sinabi ni Yuvan, huwag kang mag-alala. Narito ako upang makitungo sa iyo. Anong uri ng pakikitungo? Sumimangot si James. Sumagot si Yuvan, nais kong ipagpalit ang Supremas Lotus para sa pagbuo ng pagtanggal. Kinuha ni Yuvan ang Supremas Lotus dahil sa kahilingan ni Thea.
Naturally, nais ni Thea na ibigay ito kay James. Gayunpaman, nais ni Yuvan na gumamit ng pagkakataon upang makuha ang pagbuo ng pagtanggal. Sa pagbuo, ang mga Mevriers ay maaaring matrap ang mga makapangyarihang miyembro ng iba pang mga sinaunang karera. Maaari itong maging isang trump card ng mga Mevriers. Natigilan si James sa kahilingan. Nagpunta ka sa napakalaking haba upang makuha ang Supremas Lotus para lamang palitan ito para sa pagbuo ng pagtanggal. Si Yuvan ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabi, hindi. Kinuha ko ang Supremas Lotus para sa iba pang layunin. Gayunpaman, naranasan ko kung gaano kalakas ang iyong pagbuo ng pag-aalis, kaya't napunta ako upang makitungo sa iyo. Panipi. Sino ka? Paano mo malalaman ang aking pagkakakilanlan? Tanong ni James. Haha, si Yuvan ay kumalas at sinabing, alam ng aking lahi ang lahat tungkol sa iyo. Tulad ng para sa aking pinagmulan, mas mahusay na hindi mo alam. Ang Supremas Lotus ay lubos na makikinabang sa iyo, samantalang ang pagbuo ng pagtanggal ay hindi kapakipakinabang sa iyo ngayon. Kung samasang-ayon ka sa pakikitungo, hahayaan kita sa isang lihim. Anong uri ng lihim? Tanong ni James. May kinalaman ito kay Thea. Sabik na tanong ni James, ano ang nangyari kay Thea? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5288. James ay nagpanik sa pakikinig sa pangalan ni Thea. Gayunpaman, tumanggi si Yuvan na pumunta sa mga detalye. Tumingin siya kay James at sinabing, sabihin mo sa iyo kung samasang-ayon ka sa pakikitungo. Panipi. Sige, pakikitungo, sumang-ayon si James nang hindi man lang iniisip ito. Una sa lahat, ang pagbuo ay walang silbi sa kanya ngayon. Pangalawa, kailangan niya ang Supremas Lotus. Panghuli, ang tinatawag na lihim ay nauugnay sa Thea. Iniwan ni James ang kanyang kamay. Ang ilang mga inskripsyon ay lumitaw at nabuo sa isang napakalalim na inskripsyon. Narito ang pagbuo ng pagtanggal. Inilagay ni Yuvan ang inskripsyon ng hindi kahit na mapatunayan ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang kayamanan ng imbakan at sinabing, ang Supremas Lotus ay nasa loob. Ang pangunahing pag-aalala ni James ay hindi ang Supremas Lotus. Sa halip, mas nag-aalala siya tungkol kay Thea. Ano ang nangyari kay Thea? Sagot ni Yuvan, Thea ang prinsesa ng mga Mevriers, isa sa mga sinaunang karera ng Dark World. Di nagtagal, magpakasal siya sa Yefteris. Ang Yefteris ay ang pinakamalakas sa apat na sinaunang karera. Ano? Galit si James sa balita. Napansin ni Yuvan ang galit ni James at pinayuhan siya, hindi ka dapat kumilos ng walang tigil. Hindi ko ito sinasabi sa iyo para sa iyo upang maiwasan itong mangyari. Wala ka ring lakas upang ihinto ito. Kahit na sa iyong nakaraang buhay, hindi mo na makikipaglaban sa isa sa apat na sinaunang karera. Pinaikit ni James ang kanyang mga kamao, at ang mga ugat ay nakabulok sa kanyang mga bisig. Ipinaliwanag ni Yuvan, ang mga Yefteris ay nakakatakot na malakas. Sa kabutihang palad, hindi nila alam na lumaki si Thea sa eroplano ng Endlos. Wala silang nalalaman tungkol sa kanyang buhay doon. Kung ikaw ay kumilos ng walang ingat, at sa paano man nalaman nila ang tungkol sa iyong mga anak sa eroplano ng Endlos, lahat sila ay mamamatay. Panipi. Pagkatapos magsalita, nawala si Yuvan. Agad na pinapaalalahanan ni Lemuel si James, hindi ka dapat maging impulsive. Ito ang apat na sinaunang karera na pinag-uusapan natin. Natuklasan lamang namin ang kanilang pag-iral at walang ideya kung gaano sila kalakas. Wala akong pakialam kung gaano sila kalakas. Dapat akong pumunta. Hindi ko maiwasang mag-asawa sa Yefteris, mahigpit na sinabi ni James. Si Lemuel ay walang naunang kaalaman tungkol sa relasyon ni Thea at James. Gayunpaman, sa paghuhusga sa reaksyon ni James, ipinapalagay niya na malamang na mag-asawa sila. Tumayo si James sa walang bisa na may mga furrowed browser. Samantala, nagpunta si Yuvan upang makasama muli si Thea. Matagal nang naghihintay si Thea para kay Yuvan. Sa sandaling lumitaw siya, sabik na tinanong niya, paano ito napunta, G. Yuvan. Tumanggaw si Yuvan at sinabing, lahat ay napunta ng maayos. Ibinigay ko na sa kanya ang Supremas Lotus at nakuha ang pagbuo ng pagtanggal. Gayun din. Matapos ang pag-aalangan, sinabi ni Yuvan, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyong pinagmulan at kasal.
Natigilan si Thea. Sa kanyang pagkatao, siya ay magmarcha papunta sa Yefteris upang subukan at ihinto ang kasal. Halos ipinadala mo siya sa kanyang kamatayan. Dapat ko siyang pigilan. Panipi. Alam ni Thea si James. Ngayon na natutunan ni James ang tungkol sa mga bagay na ito, tiyak na susubukan niyang mamagitan. Hindi sinubukan ni Yuvan na ihinto ang Thea. Sinampal niya ang kanyang mga daliri at pinakawalan ang isang mahiwagang inskripsyon. Ang inskripsyon ay lumubog sa kanyang katawan habang naglalakad palayo. Ang inskripsyon ay maaaring ihiwalay ang kanyang aura, na pumipigil sa mga Yefteris, na sumusunod sa kanila sa kadiliman, mula sa pagsubaybay sa kanya. Pipigilan nila silang malaman kung sino ang nakilala niya. Kung hindi niya ito ginawa, maaari nilang siyasatin siya dahil sa hinala at malaman ang tungkol sa kanyang buhay sa eroplano ng Endlos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5289. Ang labas ng eroplano ng Moonshine ay natakpan sa kumpletong kadiliman. Si James ay lumulutang sa dilim sa napakatagal na panahon. Tumawag si Lemuel para sa kanya, James. Naalala ni James ang kanyang sarili at pinapahinga ang kanyang mga clenched fists. Lumingon siya kay Lemuel at sinabi, "TM fine." Panipi. Tinanong ni Lemuel, "Hindi ka talaga nag-iisip tungkol sa pagpunta sa Yefteris, ikaw ba?" Panipi. "Ibinigay iyon. Paano ako hindi makakapunta?" Panipi. "Hindi ka dapat." Bigla, isang tinig ang nagmula sa kadiliman. Isang magandang babae sa isang itim na damit ang lumapit. Siya ay may mga katanji tanging tampok, mahabang itim na buhok, at isang mahusay na figure. Agad na nakadikit ang kanyang mga mata kay James. Thea. Nagmadali si James sa kanya at mahigpit na niyakap siya, natatakot na iwanan siya. Matapos maramdaman ang kanyang init para sa isang habang, pinagaan niya ang kanyang pagkakahawak sa kanya. Tiningnan siya ni Thea at same time na sinabi, "Hindi ka makakapunta sa Yefteris, James. Ang apat na sinaunang lahi ay lampas sa iyong imahinasyon. Kahit na mayroon kang lakas ng nakaraang buhay, hindi ka tatayo ng isang pagkakataon. Ngunit malapit ka nang magpakasal sa mga Yefteris. Paano ko ito hahayaang mangyari? Hindi ko lang mapapanood habang ikaw ay naging asawa ng ibang tao. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mangyari iyon. Sa buhay na ito, tiniis ko ang lahat upang mabigyan ka at ng aming mga anak ng isang mapayapang tahanan. Kung mawala kita, nawalan ako ng dahilan para sa pakikipaglaban." Panipi. Si James ay nagsalita ng may ganap na resolusyon. Alam ni Thea na nakakumbinsi si James ay hindi magiging madali. Naramdaman niya ang pagkawala. Binalot siya ni James at same time na sinabi, "Thea, mangyaring bigyan mo ako ng ilang oras. Bumili ng mas maraming oras hanggat maaari upang mapagbuti ang aking lakas upang harapin ang apat na sinaunang karera." Ang mukha ni Thea ay hamina sa kanyang mga salita. Nanatili siya sa mga Mevriers ng ilang oras, at alam niya kung paano nakakatakot ang apat na sinaunang karera ng mundo. Bagaman may malaking potensyal si James at maaaring maging isang powerhouse na maaaring tumayo laban sa apat na sinaunang karera, hindi bibigyan sila ng mga Mevriers ng oras. Sa ngayon, walang pagpipilian si Thea kundi sumang-ayon. Tiningnan niya si James na mahal at sinabing, "Sige. Pagkatapos kong bumalik sa mga Mevriers, susubukan ko ang aking makakaya upang maantala ang kasal. Kung hindi ko na ito matigil, magpapadala ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo. Ngunit, dapat mong ipangako sa akin na huwag pumunta sa madilim na mundo bago ka magkaroon ng lakas upang labanan ang apat na sinaunang karera. Ipapangako ko rin sa iyo na hindi ka magpakasal sa ibang lalaki. Sa araw ng kasal, kukuha ako ng sarili kong buhay." Panipi. Ipinangako ni James, "Hindi ko hayaang mangyari iyon. Sisira ko ang mga Yefteris bago mangyari ang kasal. Mangyaring alagaan ang iyong sarili." Si Thea ay nagsumite ng pangwakas na sulyap kay James at umalis. Hindi na siya maaaring manatili, alam na maraming mga mata ang lihim na nanonood sa kanya. Hindi niya nais na maging sanhi ng anumang problema kay James, kaya't mabilis siyang umalis pagkatapos ng maikling pakikipagpulong sa kanya. Matapos siyang umalis, ang ekspresyon ni James ay naging solemna. Bumantong hininga si Lemuel at sinabing, "Halos imposible para sa iyo na maging malakas na tumayo laban sa apat na sinaunang karera sa isang maikling panahon.
Bagaman hindi alam ni Lemuel ang totoong lakas ng mga sinaunang karera ng Dark World, alam niya na si Yuvan ay mula sa mga Mevriades. Kung ang isang ordinaryong miyembro ng Mevriades ay nasa Holy Celestial rank, nangangahulugan ito na ang ranggo ay hindi bihira sa mga sinaunang karera ng Dark World. Kahit napapasok si James sa banal na ranggo ng Celestial, hindi niya magagawang labanan ang isang sinaunang lahi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5290. Ang tihi ay naiwan na may isang nababagabag na puso. Di nagtagal, nakilala niya si Yuvan. Bumantong hininga si Yuvan matapos makita ang pagpapahayag ng wala sa pag-iisip ni Thea at sinabing, ito ang iyong kapalaran bilang prinsesa ng Mevriades. Tiningnan siya ni Thea at tinanong, kailan ang petsa ng kasal, G. Yuvan, napagpasyahan na ba ito? Umiling-iling si Yuvan at sinabing, hindi pa. Nakaramdam si Thea ng kanyang sagot. Dahil hindi napagpasyahan ang petsa, makakahanap siya ng iba't ibang mga kadahilanan upang subukang maantala ito hanggat maaari. Narinig ni Yuvan ang pag-uusap ni Thea kay James. Sinabi niya, huwag sayangin ang iyong pagsisikap na isipin ang tungkol sa mga walang saysay na bagay. Kahit na maantala mo ito ng ilang oras, hindi mo mapapanatili ang ipagpaliban ito. Imposibleng para kay James na lumakas ng sapat upang tumayo laban sa Yefteres. Tanong ni Thea na humihiling, mayroon bang ibang paraan na makakabili ako ng ilang oras? Sumagot si Yuvan, kailangan mong maabot ang ranggo ng Petit Celestial para magising ang iyong madilim na katawan. Ito ang nais ng mga Yefteres. Kung gayon hindi lang ako malilinang. Napabuntong hininga si Thea. Umiling-iling si Yuvan at sinabing, hindi iyon gagana. Ang apat na sinaunang karera ay malakas. Kahit na ayaw mong linangin, may iba pang mga paraan upang mapasok ka ng mabilis sa ranggo ng Petit Celestial. Gayunpaman, panipi. Bigla, huminto si Yuvan. Ano ito? Tumingin sa kanya si Thea. Nagpatuloy si Yuvan, na nagsasabing, dapat mong ipagpaliban ang kasal para sa isang habang. Gaano karaming oras? Tanong ni Thea. Nais malaman ni Thea kung gaano karaming oras si James na mapalago ang kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Yuvan, ang prodigy ng Yefteres, si Yui, ay nasa pag-iisa na sumusubok na pumasok sa banal na ranggo ng langit. Mayroong dalawang posibilidad. Panipi. Tinitigan siya ni Thea. Ipinaliwanag ni Yuvan, ang unang posibilidad ay nakakuha siya ng pananaw sa kanyang paglilinang at nananatili sa pag-iisa hanggang sa maabot niya ang banal na ranggo ng langit. Pagkatapos, mag-iiwan siya ng pag-iisa at magpakasal sa iyo. Hindi ko masabi kung gaano katagal ito aabutin. Marahil ay mangyayari ito sa lalong madaling panahon o magtagal ng mahabang panahon. Ang pangalawang posibilidad ay umalis siya sa pag-iisa pagkatapos niyang mabaigo na gumawa ng isang tagumpay. Pagkatapos, ikakasal ka niya at gagamitin ang iyong tenebrous na katawan upang maabot ang banal na ranggo ng Celestial. Sa madaling sabi, hindi mo na kailangang magpakasal sa mga Deftero anumang oras sa lalong madaling panahon. Nakahinga si Thea. Ngayon, maaasahan lamang niya si James na maging sapat na malakas upang harapin ang apat na sinaunang karera sa pinakamaikling oras na posible. Bagaman ang mga pagkakataon ay payat, hindi bababa sa isang sulyap ng pag-asa. Sa labas ng eroplano ng Moonshine, inalis ni James ang kanyang mga saloobin. Huminga siya ng malalim, tiningnan si Lemuel, at sinabing, hayaan at suriin ang ikawalong antas na eroplano. Dapat muna akong maging Lord, pagkatapos ay anihin ang mga mapagkukunan nito. Si James ay sumulong sa mahusay na mga hakbang, samantalang si Lemuel ay sumunod sa likuran. Dumaan sila sa kadiliman at hindi nagtagal ay pumasok sa eroplano ng Moonshine. Ang tirahan ng Lord na si Yechil, ay matatagpuan sa gitnang universo ng eroplano ng Moonshine. Sa sandaling iyon, isang bantay ang nagulat, Sir Yechil, 49 ang papalapit. Napansin si James sa sandaling pumasok siya sa eroplano ng Moonshine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5291. Yechil narinig ang tungkol sa balita kaagad. Si Yechil ay ang Lord of the Moonshine Plane. Isa rin siyang nakatatanda sa Valiant Alliance. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay napakataas. Inihayag ng mga alingawngaw na siya ay nasa rurok ng Great Celestial Rango.
Sa katotohanan, nakapasok na siya sa Martial Celestial Rango. Ang rango ng paglilinang na ito ay malakas. Nakaupo sa pangunahing upuan ng pangunahing bulwagan, ngumiti si Yechil. Sa kasalukuyan, siya ang Panginoon ng eroplano. Kahit na nakuha ni James ang landas ng Genesis ng eroplano, nang walang pahintulot ni Yechil, hindi malilinang ni James ang landas ng Genesis at maging Lord of the Moonshine Plane. Samantala, naglabas na ng order si Hadran. Kailangang pigilan ni Yechil si James na maging Panginoon ng eroplano at gawin siyang umatras. Sa eroplano ng Moonshine, dalawang anino ang lumalakad sa kalangitan sa isang mataas na bilis. Naglakbay sila sa universo pagkatapos ng universo. Sa huli, nakarating sila sa gitnang universo ng eroplano. Huminto si James sa labas ng gitnang universo. Sa pagtingin sa universo ng maaga, sinabi niya, "Naiintindihan ko na ang Mount Genesis ng Moonshine Plane ay nasa universo na ito. Maaari tayong makapasok sa Mount Genesis na may token. Matapos ang paglilinang sa Mount Genesis, maaari akong maging Panginoon ng eroplano." Sa kabilang dako, sinabi ni Lemuel, para sa pusta ng pag-ikot na ito, ang Valiant Alliance ay hindi nais na umamin ng pagkatalo kahit na nawala sila. Hindi nila ito madaling ibigay sa eroplano na ito. Hindi magiging madali para sa iyo na maging Panginoon ng eroplano na ito. Sinulyapan ni James si Lemuel at ngumiti. "Mayroon akong ikaw. Kailangan mo lang mag-agzod ng kaunti sa iyong aura, at masindak mo ang Panginoon ng eroplano na ito upang ibigay ito." Pinahihit ni Lemuel ang kanyang mga mata at sinabing, "Narito ako upang makapagpahinga, hindi upang matulungan ka." Paano ang tungkol sa isang deal? Alam ni James na mahirap para sa kanya na sakupin ang ika-8 level na eroplano na nag-iisa. Kailangan niya ng tulong ni Lemuel. "Gusto kong gumawa ng mga deal." Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni Lemuel, "Ano ang pakikitungo? Interesado ka ba sa Genesis Path banal na kasulatan?" Ngumiti si James. "Siyempre, gayunpaman, interesado lamang ako sa huling kalahati ng banal na kasulatan ng Genesis. Ang mga landas ng Genesis ng 100 eroplano." Sa isang ngiti, nagpatuloy si James, "Kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng mga landas ng Genesis ng 100 eroplano. Ano sa palagay mo?" Ito ay isang pakikitungo. Nang walang pag-aatubili, sumang-ayon si Lemuel. Ang landas ng Genesis ay ang pangunahing bahagi ng isang eroplano. Ito ay napakabihirang. Ang landas ng Genesis ng isang solong eroplano ay isang mahalagang bagay, alalahanin na sa 100 eroplano. Makikinabang si Lemuel mula sa pakikitungo na ito. Si James ay hindi rin sa pagkawala ng pagtatapos. Ang unang kalahati ng Genesis Path na banal na kasulatan ay may mga landas ng Genesis ng lahat ng mga eroplano sa panahon na kanyang pinasok. Mayroong halos 18,000 mga landas ng mga eroplano sa kabuuan. Ang paggamit ng mga landas ng Genesis ng 100 eroplano kapalit ng tulong ng isang powerhouse sa paunang yugto ng Holy Celestial Rank ay isang mahusay na pakikitungo. Nais ni Lemuel ang unang kalahati ng banal na kasulatan ng Genesis. Kaya, kailangan niyang patuloy na tulungan si James. Kapag nakuha niya ang kompletong unang kalahati ng banal na kasulatan ng Genesis, maaaring hindi na kailangan ni James ang kanyang tulong. Ang dalawa sa kanila ay nag-usap at tumawa habang pumapasok sa gitnang universo ng eroplano ng Moonshine. Mayroong maraming mga powerhouse. Panipi. Nang makapasok sa universo, naramdaman ni Lemuel na maraming mga powerhouse ang nasa Martial Celestial Rango at ang mahusay na rango ng langit. Sa akin, sila ay mga powerhouse. Sa iyo, wala sila, sabi ni James habang tumatawa. Pagkatapos, lumakad siya sa walang bisa at umalis. Di nagtagal, lumitaw siya sa labas ng Mount Moonshine. "Sino ka?" Nang lumitaw si James, naharang ang mga gwardya ng Mount Moonshine. Libo-libong mga gwardya ang lumitaw. Lahat sila ay hinayla ang kanilang mga sandata at hinarang sina James at Lemuel sa pasukan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5272. Ang mga gwardya ng Panginoon ng isang ika-8 antas ng tirahan ay malakas. Ang kanilang mga kakayahan ay lumampas kay James. Nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan sa lagda, hindi makitungo si James sa mga gwardya na ito. Inilabas ang token, inalis niya ito sa harap ng mga gwardya at sinabing, "Ito ay isang order mula sa eroplano. Ako ang bagong Panginoon ng eroplano na ito.
Lumayo sa daan. Nawala. Ang pinuno ng mga gwardya ay nakatanggap ng isang order upang patayin ang sinumang dumating dito kasama ang token. Kaagad, hinailan ng pinuno ang isang longsword at sinalakay si James. Nang salakayin niya, hindi mabilang na mga gwardya ang sumali ng sabay-sabay. Swoosh! Sa sandaling ito, ang katawan ni Lemuel ay sumabog at lumitaw sa harap ni James. Isang sinag ng gintong ilaw ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang gintong ilaw ay nabuo ng isang proteksyon na hadlang. Ang mga pag-atake ng hindi mabilang na mga gwardya ay tumama sa proteksyon na hadlang. Ang proteksyon na hadlang ay maaaring tumalbog. Ang hindi mabilang na mga gwardya ay tinatangay ng hangin. Nahulog sila sa lupa sa lahat ng uri ng mga posisyon. Samantala, lumakad si James. Di nagtagal, lumitaw siya bago ang pagbuo ng bundok. Lemuel, masira ang pagbuo na ito. Si Lemuel ay nakipagkasundo na kay James. Habang ginampanan niya ang kanyang daliri, lumitaw ang isang hindi nakikita na enerhiya. Agad na sinira ng enerhiya ang pagbuo ng bundok ng isang 8 eroplano. Kapag nasira ang pagbuo ng bundok, si Yechil, na nakaupo sa tuktok ng bundok, ay hindi na maaaring manatiling kalmado. Agad, lumitaw siya sa paanan ng bundok at tinitigan si Lemuel. Gusto niyang makita sa huli. Gayunpaman, hindi niya masabi kung ano ang ranggo ng paglilinang ni Lemuel. Sino ka? Bakit ka nakikipag-ugnay sa eroplano ng Moonshine? Tanong ni Yechil sa isang malamig na tinig. Tumayo si James at sinabing, may pusta ako kasama si Hadran ng Valiant Alliance. Nawala niya ang eroplano na ito sa akin. Ibigay ang posisyon ng Panginoon ng eroplano na ito at mawala. Panipi. Haha. Tumawa ng malakas si Yechil. Kahit na ako ay miyembro ng Valiant Alliance, walang maaaring magpasya kung ano ang gagawin sa aking eroplano. Ipinakita ni James si Yechil na token. Ang ekspresyon ni Yechil ay multo. Sa isang malamig na tinig, sinabi niya. Kaya paano kung mayroon kang token ng landas ng Genesis? Sinabi ko sa iyo, ito ang aking eroplano. Wala ako sa paligid ng pusta. Hindi ito mabibilang. Mangyaring iwanan ang aking eroplano. Kung hindi, iuulat ko ang bagay na ito sa Elysium Hall at hayaan itong mga siwa ng hustisya. Hinaplos ni James ang kanyang mga templo. Matapos sabihin iyon ni James, lumakad siya pabalik. Sa kabilang banda, si Lemuel ay humakbang pasulong. Agad siyang lumitaw bago si Yechil. Bago magreaksyon si Yechil, hinawakan na siya ng lalamunan at pinilit na bumangon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang malaya. Sa kasamaang palad, siya ay nasa paunang yugto ng Martial Celestial Rango. Hindi siya makapagpalaya. Nang pumasok ang kapangyarihan ni Lemuel sa kanyang katawan, naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Sino ka? Natakot si Yechil. Patayin mo siya, sabi ni James Dolly. Mangyaring huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa eroplano. Hindi pinlano ni Lemuel na patayin ang sinuman. Gusto lang niyang takutin si Yechil. Itinapon niya si Yechil, na naging sanhi ng pagkahulog sa lupa. Lumipad ang alikabok. Maraming mga powerhouse ng Mount Moonshine ang nagtipon sa nakapalibot na lugar. Mapatla ang kanilang mga mukha. Tumayo sila sa malayo, hindi matapang na kumilos ng walang ingat. Kung ang Panginoon ng eroplano ay maaaring matalo ng madali, tiyak na mamamatay sila kung lumapit sila. Tumayo si Yechil mula sa lupa na may malaking kahirapan. Sumulyap kina James at Lemuel, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, naisip mo ba ito? Ako ay isang elder ng Valiant Alliance. Kung kinuha mo ang eroplano na ito mula sa akin, masasaktan mo ang Valiant Alliance. Bukod doon, iuulat ko rin ang bagay na ito sa Elysium Hall. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5293. MASAYAL, sinabi ni James, nawala sa akin ni Sir Hadran ng Valiant Alliance ang eroplano na ito. Ang eroplano ay dapat nakabilang sa akin. Kahit na iulat mo ang bagay na ito sa Elysium Hall, makakasama ito sa akin. Panipi. Ang tingin ni Yechil ay nakarating kay Lemuel. Tinanong niya, alam ko halos lahat ng mga powerhouse ng gitnang eroplano at iba pang mga eroplano, ngunit hindi ko pa naririnig o nakita kita dati. Ano ang iyong pangalan? Gusto kong malaman kung sino ang natalo ko. Panipi. Biglang may ideya si James. Tumugon siya,
Ito ang aking guro, ang kabanalan ni Thaddeus. Nang marinig ang pangalang iyon, si Yechil at ang mga powerhouse ng Mount Moonshine ay natitisad pa atras. 49 ang nagpahayag ng publiko na ang kanyang guro ay si Thaddeus Holiness. Gayunpaman, walang sino man sa mundong ito ang nakilala ang kabanalan ni Thaddeus. Hindi nila inaasahan na ang kabanalan ni Thaddeus ay isang tunay na tao. Si Thaddeus Kabanalan, ang maalamat na powerhouse. Ang powerhouse na umiiral lamang sa mga sinaunang libro. Natakot si Yechil. Sinulyapan ni Lemuel si James na walang magawa. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Hindi ka ba aalis? Reprimanded James. Ang mga powerhouse ng Mount Moonshine sa nakapalibot na lugar ay tumakas sa lugar sa takot. Sa isang iglap, wala na sila, iniwan si Yechil. Natakot si Yechil. Masunurin, ibinigay niya ang posisyon ng Panginoon ng eroplano. Sa kabilang banda, matagumpay na pumasok si James sa Mount Genesis ng eroplano na ito. Sinimulan niya ang paglilinang ng landas ng Genesis ng eroplano na ito. Pinagkadalubhasaan niya ang Genesis Path banal na kasulatan. Ang eroplano na ito ay isang lumang eroplano. Naturally, alam niya ang landas ng Genesis ng eroplano na ito. Di nagtagal, nilinang niya ang landas ng Genesis ng eroplano na ito at naging bagong Panginoon ng eroplano na ito. Sa Apex Main Hall ng Mount Moonshine, nakaupo si James sa pangunahing upuan, na puno ng mga ngiti. Hindi nagsalita, sinabi ni Lemuel, bakit mo sinabi na ako ang kabanalan ng Thaddeus? Ngumiti si James at sinabing, dapat ko bang sabihin na ikaw si Lemuel, ang nagtatag ng Jew Academy? Kamay sa Genesis Path banal na kasulatan. Inunat ni Lemuel ang kanyang kamay. Iniwan ni James ang kanyang kamay. Pagkatapos, maraming mga inskripsyon ang lumitaw sa kanyang kamay at lumipad patungo kay Lemuel. Ito ang mga landas ng Genesis ng 100 eroplano. Panipi. Nakaramdam ng kasiyahan, inilayo sila ni Lemuel at tinanong, ano ang plano mong gawin ngayon? Sa pag-iisip ng ilang sandali, sumagot si James, mayroon akong sariling mga plano. Plano kong mag-blackmail ng ilang mga powerhouse ng eroplano na ito at sipin sila. Mayroon akong mahusay na gamit para sa eroplano na ito sa hinaharap. Mahusay na paggamit, naguguluhan si Lemuel. Gayunpaman, hindi pa ipinaliwanag ni James ang tungkol sa bagay na ito. Nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi niya, ang eroplano ng Moonshine ay nagbago ng mga Panginoon. Ako ay 49 ng Jew Academy. Ako ang bagong Panginoon ng eroplano na ito. Sa mga nabubuhay na nilalang ng eroplano ng Moonshine, ibibigay ang mga halamang gamot ng Empyrean ng lahat ng mga sekta, pamilya, at puwersa sa 10,000 taon. Sino mang hindi nabigo ang mamatay. Tumunog ang boses ni James sa buong eroplano. Ang ikawalong antas ng eroplano ay may maraming mga sekta at pamilya. Nang marinig ng mga powerhouse ng eroplano ang mga salita ni James, nagulat sila. Ha, may bagong Panginoon. Narinig ko ito dati. Sa Supremacium, si Sir Hadran ng Valiant Alliance ay may pusta kasama ang isang nakatatandang Academy ng Jew. Nawala niya ang eroplano na ito sa 49. Kung mayroong isang bagong Panginoon, ang eroplano na ito ay magbabago. Tumungo sa hardin ng halamang gamot at magtipon ng mga halamang gamot ngayon. Pagkatapos, pumunta sa Mount Moonshine. Buksan ang kayamanan ng pamilya at ilabas ang lahat ng mga halamang Empyrean. Dalhin mo sila sa Mount Moonshine. Lahat ng isang biglaang, ang mga powerhouse ng mga sekta at pamilya ay nagpanik. Nagmamadali silang mag-mount ng Moonshine for their survival. Matapos marinig ni Lemuel ang mga salita ni James, hindi niya maiwasang sabihin, hindi ka ba masyadong labis na labis? Sa pamamagitan ng isang mabibigat na pagpapahayag, sinabi ni James, ang aking kaaway ay ang lahi ng Yeftero ng 4 na sinaunang karera mula sa madilim na mundo. Kailangan kong maging malakas sa pinakamaikling oras na posible. Kailangan ko ng maraming bilang ng mga halamang Empyrean. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5274. Yeftero Lahi, isa sa 4 na sinaunang karera mula sa madilim na daigdig, ay isang malaking pasanin kay James. Siya ay may limitadong oras, at sa mga ordinaryong hakbang, hindi siya magagawang umunlad ng sapat upang ihinto ang lahi ng Yeftero at i-save ang Thea.
Plano mo bang mapupuksa ang mga nabubuhay na nilalang ng eroplano na ito matapos nilang ibigay ang mga halamang Empyrean? Tanong ni Lemuel. Tumango si James. Pinlano niyang pagsamahin ang eroplano na ito gamit ang eroplano ng Endlos. Napakaraming mga powerhouse sa eroplano na ito na may kaalaman tungkol sa maraming mga gawain. Kapag ang parehong mga eroplano ay pinagsama, ang mga nabubuhay na nilalang ng eroplano na ito ay malalaman tungkol sa Genesis Path banal na naiwan niya sa Endlos. Pagkatapos nito, ang hindi mabilang na mga powerhouse ay nais na patayin siya. Huminga ng malalim si James at tumigil sa pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Nakaupo sa pangunahing bulwagan, matiyag ang naghintay siya. Di nagtagal, lumitaw ang isang powerhouse. Ang powerhouse ay nasa rurok ng Great Celestial Rank. Isa siya sa mga nangungunang powerhouse ng eroplano na ito. Maraming mga universo ang nasa ilalim niya. Masunurin, ibinigay ng powerhouse ang mga halamang gamot ng Empyrean at ilang kamangha-manghang mga elixir na natipon niya. Tinanggap sila ni James na kasiya siya. Pagkatapos nito, ang mga powerhouse ng iba't ibang mga sekta at pamilya ay nagpakita ng paisa-isa. Ibinigay nila ang kanilang mga halamang Empyrean kay James na kusang loob. Hindi tinanggihan ni James ang alinman sa mga halamang gamot. Tinanggap niya silang lahat. Lumipas ang isa pang araw. Si James ay tumatanggap ng mga halamang gamot sa Empyrean araw-araw. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga halamang gamot na nakolekta niya ay nakarating sa isang kakilakilabot na halaga. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Ang mga kapwa magsasaka, ang eroplano na ito ay may sil sa lalong madaling panahon. Mula ngayon, hindi ito lilito sa libo-libong mga eroplano. Kung nais mong umalis, mangyaring umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa sandaling may sil ang eroplano. Tumunog ang boses ni James sa buong eroplano. Nang marinig iyon, maraming mga powerhouse ang natigilan. Selyo ang eroplano. Ano ang 49 na pagpaplano na gawin? Hindi ko nais na manatili sa eroplano na ito. Aalis ako at panoorin ang sitwasyon mula sa labas. Maraming mga powerhouse ang pinili na umalis sa eroplano na ito. Lahat, sa 100,000 taon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa eroplano na ito ay papatayin. Ang isang nakasisindak na pagpatay sa enerhiya ay napuno ng eroplano. Nagulat ito ng maraming makapangyarihang pamilya at sekta. Samantala, pagkatapos sabihin na, nagpunta si James sa paglilinang sa pag-iisa. Sa kasalukuyan, marami siyang mga halamang gamot at elixir. Nagkaroon pa siya ng Supremas Lotus. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa. Nais niyang kunin ang pagkakataong ito upang linangin sa pag-iisa sa loob ng ilang oras. Nagdulot siya ng isang pagbuo ng oras sa likuran ng Mount Moonshine. Pagkatapos, nagsimula siyang linangin sa pagbuo ng oras. Sa isang pag-iisip, isang malaking halaga ng mga halamang Empyrean ang lumitaw sa harap niya. Ang pag-activate ng pamamaraan ng paglilinang, hinihigop niya at pinino ang kapangyarihan ng mga halamang Empyrean. Ang kanyang kapangyarihan ay tumataas ng hindi sinasadya. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay unti-unting tumataas din. Habang nilinang niya ang pag-iisa, hinihigop niya ang isang malaking halaga ng mga halamang Empyrean. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay umabot sa paunang yugto ng pinakamataas na ika-4 na ranggo mula sa paunang yugto ng Sovereign Third Rango, at ginamit lamang niya ang ilang mga halamang Empyrean na nakuha niya mula sa eroplano ng Moonshine. Ang mga halamang Empyrean na nakuha niya mula sa eroplano ng Endlos ay sapat na para sa kanya upang maabot ang ranggo ng Petit Celestial. Bukod, mayroon siyang Supremas Lotus. Sa loob ng ilang oras, hindi siya nagkulang ng mga halamang gamot sa Empyrean. Ngayon, kulang lang siya ng oras. Matagal na siyang gumugol sa pagbuo, ngunit 100,000 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa 100,000 taon, naabot niya ang paunang yugto ng pinakamataas na ika-4 na ranggo mula sa paunang yugto ng soberanong pangatlong ranggo. Ito ay ganap na nakakatakot. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5295. 100 taon mamaya, natapos ni James ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Matapos lumabas ng pag-iisa, ginamit niya ang kanyang Zen upang aiskan ang eroplano ng Moonshine. Nang madama na maraming mga makapangyarihang sekta, pamilya,
at puwersa ay nasa eroplano ng Moonshine, sumimangot si James. Papatayin mo ba talaga silang lahat? Ito ay masisira ang kapayapaan. Nakakakita ng isang bagay sa pagpapahayag ni James, hindi maiwasang payuhan ni Lemuel. Sinulyapan siya ni James at sinabing, inaasahan kong maaari kang gumawa ng aksyon. Gumamit ng grand supernatural na kapangyarihan upang ilipat ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng eroplano ng Endlos. Sa ngayon, kailangan ko ng isang eroplano na libre mula sa mga nabubuhay na nilalang. Nang marinig iyon ni Lemuel, igulong niya ang kanyang mga mata. Sinabi niya, sinusuportahan mo ako. Kahit na nasa Holy Celestial rank, wala akong ganoong taktika. Bukod, ito ay isang 8 antas ng eroplano. Maraming mga nabubuhay na nilalang. Saan ko ito maililipat? Aling eroplano ang maaaring tumanggap ng maraming nabubuhay na nilalang? Panipi. Ilipat ang lahat ng mga powerhouse sa itaas ng pinakamataas na ranggo noon, sabi ni James. Sigurado ka bang nais mong gawin ito? Oo, sagot ni James na mahigpit. Gusto ko ang mga landas ng Genesis ng 100 eroplano. Oo naman. Nang walang pag-aalangan, kumala si James ng kanyang kamay, at maraming mga inskripsyon ang lumitaw bago si Lemuel. Samantala, sinabi ni James, ito ang mga landas ng Genesis ng 100 eroplano. Mangyaring gumawa ng aksyon. Panipi, wala akong magagawa laban sa iyo. Panipi. Nadama na walang magawa si Lemuel. Para sa Genesis Path na banal na kasulatan, maaari lamang niyang piliin na kumilos. Kaagad, naaktibo niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan at inilipat ang mga nabubuhay na nilalang sa itaas ng pinakamataas na ranggo sa eroplano na ito ng malakas. Inilipat niya sila sa eroplano na ito at sa dilim sa labas ng eroplano. Wala nang pakialam si Lemuel kung saan nasugatan ang mga nabubuhay na nilalang. Bagaman malakas si Lemuel, hindi niya mailipat ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Inilipat niya sila ng batch sa pamamagitan ng batch. Sa isang iglap, ang mga powerhouse ng isang universo ay nawala mula sa eroplano ng buwan. Sa susunod na segundo, lumitaw sila sa kadiliman sa labas ng eroplano ng Moonshine. Sa susunod na sandali, nawala ang mga powerhouse ng isa pang universo. Isang universo pagkatapos ng isa pa, ang mga powerhouse ay malakas na lumayo. Di nagtagal, wala ng mga powerhouse sa eroplano ng Moonshine. Samantala, si James ay nagsumite ng isang porma sayon sa labas ng eroplano ng Moonshine at itinago ito. Mula noon, nawala ang eroplano ng Moonshine mula sa libo-libong mga eroplano. Ang dapat gawin ni James ngayon ay mapabuti ang kanyang kakayahan. Kapag nadagdagan ang kanyang ranggo ng paglilinang, ililipat niya ang eroplano ng Moonshine at pagsamahin ito sa eroplano ng Endlos. Sa ganitong paraan, ang eroplano ng Endlos ay magiging isang 8 antas ng eroplano. Bukod doon, ang puwang ay magiging mas matatag kaysa sa isang average na antas ng eroplano. Kung maaari niyang pagsamahin ang eroplano ng Endlos na may ilang mga eroplano na antas, ang eroplano ng Endlos ay maaaring maging isang pang-9 na antas ng eroplano. Gayunpaman, walang sapat na mga eroplano na pang-9 na antas. Noong nakaraan, nais lamang ni James na bumalik sa Supremacy-M. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Kailangan niyang protektahan si Thea. Ang isang pang-9 na antas ng eroplano ay hindi sapat. Sa sandaling ito, mayroon siyang isang mabaliw at labis na galit na ideya. Ang ideya ay upang pagsamahin ang lahat ng mga eroplano at bumuo ng isang superplane. Ang eroplano ay lalampas sa gitnang eroplano, na kung saan ay isang 10 antas ng eroplano. Sa ganitong paraan, maaari siyang sumalungat sa mga sinaunang karera mula sa madilim na mundo. Kahit na ang ideyang ito ay mahirap isagawa, ito lamang ang paraan ngayon. Dahil sa iyo, alam ng gitnang eroplano at iba pang mga eroplano na nawala ang eroplano ng Moonshine, sabi ni Lemuel na may nakasimangot. Walang malasakit, sinabi ni James, nag-aalala ako sa nakaraan at hindi ako nag-aalsa ng malaking komisyon. Ngayon, kasama mo ako, hindi na ako natatakot. Say, si Lemuel ay hindi nagsasalita. Sige, hayaan. Sinabi ni James, hayaan ang eroplano ng Moonshine na mapayapa. Pagkaraan ng ilang oras, babalik tayo sa eroplano ng Moonshine at mangolekta ng mga halamang gamot ng Empyrean. Panipi. Pagkatapos nito, umalis si James. Sumunod si Lemuel sa kanya.